Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1461-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa may sulok. Sa pagtugon kay Alvin, sumagot si Elder Hal, masyado kang kumpiyansa. Ang dahilan kung bakit ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay maaaring kumpunihin ng 60% gamit lamang ang ilang mga materyales na ito ay lahat dahil sa fragment ng Nuo Stone. Sa lahat ng ito, ang Nuo Stone fragment lamang ang makakapagpalakas ng repair ng 40%. Ang mga salita ni Elder Hal ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Alvin habang ito ay ganap na dinaig ang pananabik at kagalakan sa kanyang puso. Kaya, lumabas na ang dahilan kung bakit maaaring ayusin ito ng mga materyales na ito sa lawak na iyon ay salamat sa fragment ng Nuo Stone. Kaagad, ang fragment ng Nuo Stone sa puso ni Alvin ay tumaas kaagad. Elder Hal, may narinig na akong alamat dati. Sinasabi nito na si Sun Wukong, ang dakilang sage, katumbas ng langit, ay talagang ipinanganak mula sa 5 kulay na bato na nahulog noong inaayos ni Nuo ang langit. Parang sinabi mo rin noon na si Sun Wukong ay hindi katutubo sa planet Yanhuang, ngunit binago mula sa sinaunang bato ng Nuwa. Pambihira hanggang sa puntong makapagsilang ito ng isang kakaibang tulad ni Sun Wukong. Nagtataka na tanong ni Alvin. Siyempre, ang isang ordinaryong bato na may 5 kulay ay hindi makakapagsilang ng isang kakaibang gaya ng Horse Protector. Ang bahaging nagsilang sa kanya ay ang pinakamahalagang bahagi ng 5 kulay na bato na tinatawag ding 5 kulay na Chalcedony. Sa pamamagitan ng paglikha ng langit at lupa, kasama ang lugar na sa wakas ay pinagkalooban ng mga mabubuting espiritu, ang kabayo ay maaaring protektahan ang sansinukob. Ipinanganak, sagot ni Elder Hal. Oh, I see. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin bago muling nagtanong, kung gayon, sa kasong ito, ang 5 kulay na piraso ng bato na nakuha ko ngayon ay isang ordinaryong 5 kulay na piraso ng bato lamang. Oo, sagot ni Elder Hal. Elder Hal, dahil ang 5 kulay na batong ito ay napakaganda, makakatulong ba ito sa akin? Hindi naiwasang magtanong muli ni Alvin. Sa sandaling naisip niya kung gaano kalakas ang 5 kulay na batong ito, umaasa rin siyang may maidudulot itong benepisyo sa kanyang sarili. Kung ganoon, ito ay mas mabuti kaysa gamitin ito sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Kung ito ay isang buo na 5 kulay na bato, kung gayon walang pag-aalinlangan, ito ay magiging malaking tulong sa iyo. Gayunpaman, kung ito ay isang fragment lamang ng 5 kulay na bato, ito ay hindi makakatulong sa iyo sa lahat. Nang marinig ito, bahagyang nadismaya si Alvin. Ngayong nabili na ang lahat ng materyales na kailangan niya, umalis si Alvin sa unang antas ng Merit Pavilion at tumuloy sa ikalawang antas. Ang ikalawang antas ng City Governor's Estate ng Mount Hill City ay nagtataglay ng Saint Grade Martial Tactics, kaya iniisip ko kung ito rin ang kaso dito sa ikalawang antas ng Merit Pavilion of the Moon Illumination Sect. Pumasok si Alvin sa ikalawang antas ng Merit Pavilion at natuklasan na hindi ito ang lugar kung saan makikita ang Saint Grade Martial Tactics. Ang ikalawang antas ng Merit Pavilion ay isang lugar kung saan maaari nilang ipagpalit ang kanilang merit points para sa iba't ibang materyales. Maaaring gamitin ang iba't ibang materyales sa pagpino ng mga armas at tableta. Ang ilan ay maaaring gamitin para sa pagsulat ng Dao Talismans at Saint Inscriptions. Siyempre, lahat ng mga materyales na maaaring ilagay sa ikalawang antas ng Merit Pavilion ay mahalaga. Sa Moon Illumination Sect, walang handang gamitin ang kanilang merit points kapalit ng ordinaryong materyal. Pagkatapos ng lahat, ang merit points ay mas mahalaga kaysa sa Saint Stone sa Moon Illumination Sect. Sa lahat ng iba't ibang mahahalagang materyales na ito sa ikalawang antas ng Merit Pavilion, iniisip ko kung mayroon bang magagamit upang ayusin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nagsimula siyang umasa dito. Sa sandaling iyon, ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay maaaring ituring na naayos na ng 70%. Sa isa pang 30% na natitira, ganap na itong maibabalik. May counter sa bakana ng ikalawang palapag ng Merit Pavilion na may matandang nakaupo sa likod nito.
Ang matanda ay tila nakatulog, ngunit siya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Nang dumaan si Alvin sa counter, naramdaman pa niya na siya ay sinusubaybayan. Kaagad, sinulyapan niya ang matanda ng maingat at napagtanto na bagamat tila siya ay natutulog, siya ay talagang gising na gising, higit pa sa iba. Nang maingat na tiningnan ni Alvin ang matandang lalaki, ibinuka ng matanda ang kanyang malabo na mga mata at walang pakialam na nagturo, iwanan ang iyong spatial ring, pagkatapos ay maaari ka lamang pumasok. Tumango si Alvin bago tinanggal ang kanyang spatial ring at inilagay ito sa counter. Alam niya na ang pakiramdam na sinusubaybayan siya kanina ay malamang na ang matanda na gumagamit ng kanyang malakas na espiritual na enerhiya para tingnan ang spatial ring sa kanyang katawan. Sinusuri niya kung gaano karaming spatial ring ang mayroon siya. Sa kabutihang palad, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay hindi isang bagay na makikita ng matanda gamit ang kanyang spiritual energy. Hindi nag-alala si Alvin tungkol sa paglalagay din ng kanyang spatial ring sa countertop. Iyon ay isang spatial ring na nagkaroon ng blood ownership claim na ginawa dito. Maliban kung siya ay namatay, ito ay magiging walang silbi kahit na may ibang kumuha nito dahil siya ay walang paraan ng pagsasagawa ng paghahabol sa pagmamay-ari dito. Siyempre, hindi nagulat si Alvin sa tuntunin na kailangang ibigay ang spatial ring sa ikalawang antas ng Merit Pavilion. Halata namang walang ibang tao na nagbabantay sa ikalawang palapag ng Merit Pavilion. Kaunti lang ang mga tao doon na pumipili ng kanilang mga materyales. Kung hindi nila ibibigay ang kanilang spatial rings, mahirap iwasan ang mga tao na palihim na maglagay ng mga materyales sa kanilang spatial rings at sadyang ilabas ang mga ito sa pamamagitan ng ring para isave ang kanilang merit points. Matapos lumakad si Alvin sa ikalawang antas ng Merit Pavilion, sinenyasan niya si Elder Hal. Elder Hal, mangyaring tingnan kung mayroong anumang materyal dito na maaari mong gamitin sa pag-aayos ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kadalasan, kung hindi siya gagawa ng inisyatiba na senadoryasan si Elder Hal, hindi titingin ang huli sa paligid sa labas. Tuwang-tuwa si Alvin dito. Kahit papaano, hindi sisilipin ni Elder Hal ang kanyang privacy. Medyo matino pa rin si Elder Hal pagdating dito. Ngayong si Alvin ang may-ari ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, malalaman niya kaagad kung tumingin si Elder Hal sa labas sa pamamagitan ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Alam niyang hindi tumitingin ngayon si Elder Hal, kaya siya ang nagkusa na sumenya sa kanya. Pagkatapos maglibot sa ikalawang antas ng Merit Pavilion, nakahanap si Alvin ng higit sa 10 bagay na magagamit sa pagkumpuni ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, kahit na ang lahat ng mga item na ito ay pinagsama-sama, maaari lamang nitong ayusin ang ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ng 10%. Mukhang maswerte talaga ako noong nasa unang antas ako ng Merit Pavilion, hinaing ni Alvin sa sarili. Ang mga materyales sa ikalawang antas ng Merit Pavilion ay malinaw na minarkahan ang kanilang presyo na hindi pinahihintulutan ang bargainan. Ang 10 kakaibang item na nakita ni Alvin ay nagkakahalaga ng kabuoang 15,000 merit points, 10 beses na mas mataas kaysa sa ginastos niya sa unang antas ng Merit Pavilion. Hindi maiwasan ni Alvin na mapuno ng lahat ng uri ng emosyon habang iniisip niya ito. Siyempre, alam niyang walang kwenta ang pagkukumpara. Sa fragment ng Nuo Stone na pinakamahalaga bilang regalo sa unang antas ng Merit Pavilion, hindi na niya kailangang gumastos ng kahit isang merit point. Pagkatapos niyang bumalik sa counter at diretsyong kunin ang crystal card para mag-swipe ng 15,000 merit points mula rito, muling isinuot ni Alvin ang spatial ring sa kanyang daliri bago itinago ang mga item na binili niya mula sa ikalawang antas ng Merit Pavilion. Salamat, matanda. Bago pumunta si Alvin sa ikatlong antas ng Merit Pavilion, nagpasalamat siya sa matandang nasa likod ng counter. Ang matandang ito ay may makapangyarihang espiritual na enerhiya na higit sa lahat ng taong nakilala niya noon. Siyempre, lahat ng tao doon ay lahat na nagpakita ng kanilang espiritual na enerhiya sa harap ni Alvin noon. Para sa mga hindi pa, walang ideya si Alvin kung gaano kalakas ang kanilang espiritual na enerhiya. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naghinala na ang matandang ito ay isang elder sa loob ng korte. Nagtataka ako kung si Elder Dorian ay mas makapangyarihan kaysa sa kanya o hindi. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili.
Si Elder Dorian ay si Johnny, ang Grand Elder ng Outer Court District ng Moon Illumination Sect. Si Alvin ay hinanap siya dati at nakilala siya minsan. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang kanyang espiritual na enerhiya para suriin si Alvin, kaya walang ideya ang huli kung gaano kalakas ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa oras na iyon, gumamit siya ng pang-apat na baitang Saint Stone at 10 piraso ng ika-5 baitang Saint Stones para hilingin kay Johnny na magbigay ng pahayag. Ang mismong pahayag na iyon ay inilabas ilang araw lamang bago ang death duel sa pagitan nila ni Fred. Marami ang nabigla dito noon. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang Grand Elder ng Outer Court, si Johnny, ay maglalabas ng pahayag upang maging saksi sa taya na itinakda ni Alvin at handang tulungan siyang tuparin ang kanyang mga pangako kung siya ay napatay. Sinubukan ng maraming tao na isipin ang relasyon nina Alvin at Johnny. Gayunpaman, hinding-hindi nila mahulaan na talagang umasa si Alvin sa 11 Saint Stone na ito para mabuo ang relasyong ito kay Johnny. Siyempre, karamihan ay dahil sa kahulugang ipinahiwatig ng 11 Saint Stones na ito. Karaniwan, ang mga Saint Stone na pangunahing ipinapalibot sa mga nakapalibot na distrito ng Moon Illumination Sect at maging ang buong distrito ng 9 Sect Alliances ay mga Saint Stone ng ika-6 na baitang. Ang mga Saint Stone na ito sa ika-6 na baitang ay maaari lamang gawin sa isang maliit na bilang sa isang ordinaryong reserbang Saint Stone ng ika-7 baitang. Para sa mga Saint Stone sa ika-5 baitang, kahit na nakapasok sila sa distrito ng 9 Sect Alliances, kakaunti ang mga tao ang magdadala sa kanila upang magamit. Karamihan sa kanila ay gagamitin ito para sa paglilinang sa halip. Tulad ng alam ng lahat, ang mas mataas na grado ng Saint Stones ay hindi makakaapekto sa bilis ng cultivation, ngunit kung ang Saint Stone ay mataas ang grade, ang high-intensity closed-door cultivation ay maaaring mapanatili sa mas mahabang panahon nang hindi na kailangang maantala sa kalagitnaan upang baguhin ang bato. Maraming martial at Dao cultivators ang nakaligtaan ng gininto ang pagkakataon na gumawa ng isang pambihirang tagumpay dahil kailangan nilang patuloy na baguhin ang Saint Stone sa kalagitnaan. Sa makatuwid, ang isang mas mataas na grado na Saint Stone ay palaging hahanapin ng isang martial o Dao cultivator na may mataas na cultivation base. Para sa mga martial at Dao cultivators na may mataas na cultivation base, ang kanilang closed-door cultivation ay karaniwang tumatagal ng hanggang ilang taon. Hindi posible para sa ilan na magkaroon ng closed-door cultivation ng hanggang ilang dosenang taon o kahit hanggang 100 taon. Sa 11 Saint Stones na ibinigay ni Alvin kay Johnny, 10 sa mga ito ay 5th grade Saint Stones habang ang isa ay 4th grade Saint Stone. Ang isang ika-5 baitang Saint Stone ay kailangang gawin sa hindi bababa sa ika-6 na baitang Saint Stone na reserba na kinokontrol ng isang ika-6 na gradong puwersa. Ito ay napakakaunting sa distrito ng 9 Sect Alliances ngunit ang pagkakataong makatagpo ng isa ay hindi ganap na 0. Ang ika-4 na baitang Saint Stones, sa kabilang banda, ay napakabihirang sa distrito ng 9 Sect Alliances. Ito ay dahil kailangan nito ng hindi bababa sa isang reserbang Saint Stone sa ika-5 baitang na kinokontrol ng isang puwersang may ika-5 rating para magawa ito. Maliban kung ang mga tao mula sa distrito ng 9 Sect Alliances ay pumunta sa gitnang distrito ng isang distrito na kinokontrol ng isang puwersang may ika-5 marka upang makakuha ng posibilidad na makipagpalitan ng isang ika-4 na baitang Saint Stone, karaniwang imposible para sa sinuman mula sa distrito ng 9 Sect Alliances na magkaroon ng isang ika-4 na baitang Saint Stone. Siyempre, may isa pang posibilidad na kung ang isang tao mula sa gitnang distrito na kontrolado ng 5th rated na puwersa ay dumating sa distrito ng 9 Sect Alliances at nag-iwan ng ika-4 na baitang Saint Stone. Ang ika-4 na baitang santong bato na ito na kinuha ni Alvin ay higit pa sa sapat upang pigilan si Johnny na mahulaan ang kanyang pagkakakilanlan. Iyon din ang layunin ni Alvin. Ito rin ang dahilan kung bakit diretsyong sumama sa kanya si Johnny. Kung hindi, bilang alagad lamang sa labas ng korte, anong batayan niya para hayaan siyang tulungan siya ng kahangahangang Johnny? Walang maraming magalang na maliliit na lalaki na tulad mo ngayon. Ngumiti ang matanda, hindi inaasahan na si Alvin ang magkukusa para pasalamatan siya. Sa katunayan, kadalasan, ang mga taong dumating sa ikalawang antas ng Merit Pavilion ay umalis kaagad pagkatapos nilang magpalitan ng kanilang mga materyales. Sino ba naman ang magpapahamak sa matandang ito tulad ng ginawa niya?
Bata, ano ang pangalan mo? Magiliw na tanong ng matanda. 1462. Ang pangalan ko ay Alvin. Napangiti si Alvin. Ikaw si Alvin. Nang marinig ang tugon ni Alvin, ang matanda ay natigilan bago niya inilipat ang kanyang mga mata sa kanyang baywang. Sa sandaling makita niya ang alagad sa labas ng korte na order token, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Ikaw ang alagad ng Outer Court na pumatay sa Earth Rankings Powerhouse kahapon sa death duel sa Outer Court District kahapon, hindi ba? Narinig mo na rin ang tungkol dyan, kuya. Tumawa si Alvin, hindi tuwirang kinilala ito. Mahusay, mahusay. Mayroon kang napakahusay na likas na talento sa martial daw, ngunit napakagalang mo pa rin. Pambihira. Ang matanda ay may isang mahalagang mabait na ekspresyon sa kanyang mukha. Nambobola mo ako, matanda. Mapagpakumbaba na ngumiti si Alvin. Ako si Gary Fang. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari mo na lang akong hanapin dito sa Merit Pavilion. Kung hindi ako naka-duty sa oras na iyon, maaari mo akong hanapin sa Inner Court. Salamat sa iyong kabaitan, Elder Gary. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Alvin na sasabihin sa kanya ng matanda ang mga ganoong salita. Kasabay nito, mabilis siyang nagpahayag ng pasasalamat dahil puno ng emosyon ang kanyang puso. Sa bagay, kagagaling lang niya sa matanda. Pagkatapos magpaalam sa matanda, si Alvin ay umalis sa ikalawang antas ng Merit Pavilion at pumunta sa ikatlong antas. Pagdating niya sa ikatlong antas ng Merit Pavilion, nakita niya ang isang counter na halos kapareho ng nasa ikalawang palapag ng Merit Pavilion sa may pasukan. May dalawang nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa likod ng counter at kitang-kita na sila ang mga taong namamahala sa ikatlong antas ng Merit Pavilion na ito. Matapos maramdaman ang kanilang espiritual na enerhiya, maaaring makilala ni Alvin na ang kanilang lakas ay hindi kasing lakas ng kay Gary sa ikalawang antas ng Merit Pavilion. Ang dalawang taong ito ay may lakas na kapantay ng isang matanda sa labas ng korte. Dapat silang maging matanda sa labas ng korte o diakono sa loob ng korte. Halos mahulaan ni Alvin ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaking ito. Ibaba ang iyong spatial ring at pumasok, walang pakialam na utos ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki habang sinusulyapan si Alvin. Tumango si Alvin bago ibinaba ang kanyang spatial ring at pumasok sa ikatlong antas ng Merit Pavilion. Matapos makapasok sa ikatlong antas ng Merit Pavilion, tumingin si Alvin sa kabuuan at hindi niya maiwasang hindi mapakilos. Ito ay dahil ang ikatlong antas ng Merit Pavilion ay pinaghiwalay sa tatlong seksyon na ang bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang mga kayamanan. Ang tatlong seksyong ito ay ang seksyon ng tableta, ang seksyon ng Saint Weapon, at ang seksyon ng Dao Talisman. Pumunta si Alvin sa seksyon ng tableta at naghanap ng maraming 3-star healing medicinal pills at 3-star sensory pills. Bukod pa riyan, bumili rin siya ng ilang 4-star Saint grade pills na napakataas ng presyo. Nakaramdam siya ng kawalan habang ginugugol niya ang merit points. Ang presyo ng isang 4-star Saint grade pill ay nagsimula sa 10,000 merit points. Si Alvin ay talagang hindi nagulat dito. Sa pagkakaalam niya, ang pinakanamumukod-tanging alchemist sa Moon Illumination Sect ay isa lamang 3-star Saint Refinement Master na kaya lang magpino ng 3-star Saint grade pills sa pinakamaraming. Ang 4-star Saint grade pills na ito na mas mahalaga ay nakuha ng Moon Illumination Sect sa pamamagitan ng iba pang mga pamamaraan sa mahal din. Sa makatuwid, ang presyo na itinakda ay partikular na mataas. Ang tambak ng mga table tasks na binili ni Alvin ay nagdagdag ng halos 200,000 merit points. Pagkatapos umalis sa seksyon ng pill, pumunta si Alvin sa seksyon ng Saint Weapons. Napagtanto niya na halos lahat ng Saint Weapons doon ay Earth Rank Saint Weapons. Higit pa rito, karamihan sa mga ito ay may nakasulat na Saint Inscriptions. Siyempre, iba rin ang presyo ng Saint Weapons na may nakasulat na iba't ibang Saint Inscriptions. Walang alinlangan, ang Saint Weapons na hindi nakasulat sa anumang Saint Inscriptions ay ang pinakamurang. Ang mga Saint Weapon na iyon na may nakasulat na pangunahing 1-star Saint Inscriptions ay bahagyang mas mahal habang ang mga naka-inscribe ng mas mahusay na 1-star Saint Inscriptions ay mas mataas pa ang presyo. Para naman sa mga Saint Weapon na iyon na may nakasulat na maraming 1-star Saint Inscriptions, mas mahal ang mga ito.
Siyempre, lahat ng Saint weapons na ito ay hindi maihahambing sa Saint weapons na may nakasulat na 2-star Saint inscriptions. Ang 2-star Saint inscriptions ay ikinategorya din sa iba't ibang grado. Doon, makikita ni Alvin ang maraming Earth rank Saint weapon na nasa parehong grado na may 1,000 mas sword at gale hammer. Higit pa rito, mayroon ding iba pang Earth rank Saint weapons na mas mahusay kaysa sa kanila at may nakasulat na higit sa 2 Saint inscriptions. Siyempre, ang mga presyo ay mas katawa-tawa. Ito ay napakamahal na ang presyo ay may label na halos 1,000,000 merit points. Ang mga Saint weapons na ito ay talagang cash burning item. Gayunpaman, bukod sa pagkakaroon ko ng sun shooting bow, mayroon din akong 1,000 mas sword na nakuha ko mula sa Fred, kaya sa ngayon, hindi na ako kailangang bumili ng iba pang Saint weapon. Alvin clicked his tongue at umalis sa Saint weapon section para sa Dao Talisman section. Ang mga bagay na ibinebenta sa seksyong Dao Talisman ay pawang mga Dao Talisman. Ang bawat isa sa mga Dao Talisman ay may detalyadong paglalarawan sa gilid nito. 2-star Golden Energy Talisman. Kapag na-activate na ito, bubuo ito ng layer ng Golden Energy Shield sa caster at tatagal ng 15 minuto. Magagamit ito para depensahan laban sa mga pag-atake ng isang Martial o Dao Cultivator sa Mastery Saint Rudiment Stage o mas mababa. Ang Martial o Dao Cultivator na makakalagpas sa Paramount ay magiging Rudiment Stage. Sa sandaling makita ni Alvin ang mga paglalarawan para sa Dao Talisman na ito, hindi niya maiwasang mapatulala. Gamit ang Dao Talisman na ito, kahit na ang isa ay isang ordinaryong tao lamang, ang isang tao ay makakayanan ang pag-atake mula sa isang Martial o Dao Cultivator na nasa Mastery Saint Rudiment Stage o mas mababa sa loob ng 15 minuto habang tumatanggap ng 0 damage. Ito ay napakatalino na bagay. Nagningning ang mga mata ni Alvin habang tinitingnan niya ang presyo ng 1-star Adamant Talisman. 20,000 merit points. Nang makita niya ang presyo, marahas na kumunat ang gilid ng bibig niya saglit. Isa lang itong isang beses na paggamit ng Dao Talisman at talagang nagkakahalaga ito ng 20,000 merit points. Hindi ito benta. Ito ay daylight robbery. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naalala ni Alvin kung bakit sinasabing ang Dao Talisman Master ay isa sa 2 pangunahing trabaho na maaaring makaipon ng yaman sa hindi patas na paraan sa Dao Martial Saint Land. Ang iba pang trabaho na maaaring makaipon ng pinakamaraming kayamanan sa pamamagitan ng hindi patas na paraan ay ang Saint Inscription Master. Pagkatapos mag-isang round sa seksyon ng Dao Talisman, isa-isang pumasok sa paningin ni Alvin ang mga piling piraso ng Dao Talisman. Isa-isang pumasok din sa kanyang larangan ng paningin ang kani-kanilang paglalarawan, na nagpasilaw sa kanya saglit. 2-star Divine Strider Talisman. Kapag na-activate na ito, papayagan nito ang caster na pumasok sa antas na kapantay ng Mastery Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivator at tatagal ng 15 minuto. Ang Divine Strider Talisman ay isang Nagel iligtas buhay na Dao Talisman. Maliban sa 2-star Divine Strider Talisman, ang ikatlong antas ng Merit Pavilion na ito ay mayroon ding maraming 1-star Divine Strider Talismans. Gayunpaman, kakaunti lamang ang 3-star Divine Strider Talismans. Kapag na-activate na ang 1-star Divine Strider Talisman, tataas nito ang bilis ng caster para maging pare-pareho sa Early Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivator at tatagal kasabay ng 2-star Divine Strider Talisman. Maaaring pataasin ng 3-star Divine Strider Talisman ang bilis ng caster para maging pare-pareho sa Paramount Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivator at tumagal din ang kapareho ng 2-star Divine Strider Talisman. Ang bilis ng Paramount Saint Rudiment Stage. Lumiwanag ang mga mata ni Alvin habang siya ay nalulula sa pananabik. Kailangan kong bumili ng ilang gayong anting-anting para sa pagtatanggol. Gayunpaman, nang makita niya ang presyo ng 3-star Divine Strider Talisman, naramdaman niya na parang isang balde ng malamig na tubig ang nabuhusan sa ibabaw niya, na lubusang pinapatay ang kanyang pananabik. 300,000 merit points. Ito ay tahasang pagnanakaw. Hindi niya maiwasang magmura sa malalim na boses. Gayunpaman, sa kabila ng pagmumura, kumuha pa rin siya ng 3-star Divine Strider Talisman. Dala ang sakit ng paggastos ng mga puntos, ito ay talagang isang mahalagang bagay.
Makakatulong ito upang mailigtas ang kanyang buhay sa isang kritikal na sandali. Isa pang 300,000 merit points ang wala na ngayon. Kasama ang tumpok na iyon ng Saint Grade Pills, iyon ay kabuoang 500,000 merit points. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin ang pakiramdam ng paggastos ng pera tulad ng tubig ngayon. Sa sandaling ito, pinagsisisihan niya ang pagiging bukas palad na pumayag na ibalik ang kalahati ng mga taya sa grupo ng mga deacon at disipulo sa labas ng korte. Siyempre, nang bumangon sa kanyang isipan ang pag-iisip, agad niya itong pinigilan muli. Hindi mahalaga kung ano ang ginawa ay ginawa na ngayon. Bukod dito, ang paggawa nito ay hindi kinakailangang magdala ng zero na kalamangan sa kanya. At least, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa Outer Court District. At ang 3-star Golden Energy Talisman na ito ay kayang tiisin ang pag-atake mula sa isang Paramount Saint Rudiment Stage Marshal o Dao Cultivator sa loob ng 15 minuto. 200,000 merit points. Bagamat ito ay bahagyang mas mura kaysa sa 3-star Divine Strider Talisman, ito ay medyo katawa-tawa pa rin. Napatulala si Alvin. Napakahalaga talaga ng 3-star Dao Talisman. Gayunpaman, bilang isang nagtatanggol na Dao Talisman, ang Golden Energy Talisman ay mas mura pa kaysa sa Divine Strider Talisman. Bukod sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng 3-star Golden Energy Talisman at ng 3-star Divine Strider Talisman, ang 2-star Golden Energy Talisman at ang 2-star Divine Strider Talisman ay mayroon ding pagkakaiba ng kabuuang 10,000 merit points. Ang 2-star Golden Energy Talisman ay nagkakahalaga ng 20,000 merit points habang ang 2-star Divine Strider Talisman ay nagkakahalaga ng 30,000 merit points. Kahit ano paman, ang 1-star talismans pa rin ang mas mura dahil kailangan lang nila ng 2,000 hanggang 3,000 merit points. Gayunpaman, hindi naman ganoon kaganda ang epekto ng 1-star anting-anting at maliban sa 1-star Divine Strider Talisman na ito na may bilis na katulad ng Early Saint Rudiment Stage si Marshal Dadao, maaari itong atake mula sa Early Saint Rudiment C. Stage Marshal o Dao Cultivator. Para kay Alvin, ang 1-star Dao Talismans ay walang gaanong kahalagahan. Dahil may mga nagtatanggol at matulin na Dao Talisman, tiyak na magkakaroon din ng mga nakakasakit na Dao Talisman. Mayroong iba't ibang nakakasakit na Dao Talismans. Sa katunayan, napakarami kaya nalito si Alvin. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, natiyak ni Alvin ang isang bagay, na ang presyo ng nakakasakit na Dao Talisman ay mas mataas kaysa sa bilis ng Dao Talisman, ang Divine Strider Talisman. Hindi lang iyon, ngunit mayroon ding mga 2-star offensive na Dao Talismans na ibinebenta. Wala ni isang 3-star offensive na Dao Talisman ang naroon. Kapag na-activate na ang 2-star offensive na Dao Talisman, maaari itong mag-atake na kapantay ng Mastery Saint Rudiment Stage Marshal o Dao Cultivator. Kung ang mga Marshal at Dao Cultivators na nasa Mastery Saint Rudiment Stage at mas mababa ay tinamaan ng 2-star offensive na Dao Talisman, maliban sa mga makakatalo sa isang kaaway na mas mataas sa kanila, sila ay maaaring mapilayan, kung hindi patay. Ang presyo ng 2-star offensive na Dao Talisman ay pareho sa 3-star. Nakakatawa. Napatulala na naman si Alvin. Gayunpaman, kinuha pa rin niya ang isa sa 2-star offensive na Dao Talisman na may balak na bilhin ito. Sa ilang sandali lang, nakakuha na siya ng iba't ibang item na nagkakahalaga ng 700,000 merit points sa ikatlong antas ng Merit Pavilion. Mapalad na walang ibang tao sa antas na ito. Kung hindi, matutulala sila sa selos. Gayunpaman, nang dalhin ni Alvin ang mga bagay na ito sa pasukan ng ikatlong antas ng Merit Pavilion para bayaran ang bayarin, ginulat pa rin niya ang 2 deacon sa loob ng korte ng ilang sandali. Sigurado ka bang gusto mong bilhin lahat ng ito? Hindi makapaniwalang tanong ng isa sa mga deacon sa loob ng korte. Wala siyang choice kundi humingi ng kumpirmasyon. Kahit na ang isang alagad sa loob ng korte ay hindi kailanman gagastos ng labis. Bukod pa riyan, itong binata sa kanyang harapan ay may isang alagad sa labas ng korte na order token na nakasabit sa kanyang baywang. Halata na isa lamang siyang alagad sa labas ng korte. Ay swipe lang ang card, walang pakialam na sagot ni Alvin.
Nang ma-swipe out ang 700,000 merit points sa kanyang crystal card, hindi niya maiwasang matamaan ng matinding sakit. Nang makita kung paano dumaan ang 700,000 merit points, agad na nagpalitan ng tingin ang dalawang deacon sa loob ng court sa isa't isa. Kitang-kita ng dalawa ang hindi maipaliwanag na pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Kailan pa naging napakayaman ng isang alagad sa labas ng korte ngayon? 1463. Matapos panoorin ng dalawang deacon sa loob ng korte si Alvin na umalis sa ikatlong antas ng Merit Pavilion, nawala ang kanyang silhouette sa kanilang mga mata nang umakyat siya sa ikaapat na antas. Maaaring siya ang huling disipulo ng isang elder sa loob ng korte o ano? Bumulong ang isa sa mga deacon sa loob ng korte. Dahil isa lamang siyang alagad sa labas ng korte, posible lamang na makuha niya ang ganoong karaming merit points kung siya ang huling disipulo ng isang elder sa loob ng korte. Ang huling disipulo sa kontekstong ito ay nangangahulugang ang huling disipulo, kung saan ang kanyang guro ay hindi na kailanman kukuha ng sinumang alagad. Karaniwan, ang huling disipulo ay palaging isang taong lubos na hinahangaan at lubos na iginagalang ng kanyang guro, kaya't ang kanyang guro ay hindi naglaan ng mga mapagkukunan upang sanayin siya. Kahit na siya ang huling disipulo ng elder sa loob ng korte, hindi rin siya ganoong kayaman. Kabuuang iyon ay 700,000 merit points para sa kabutihan. Hindi 70,000 merit points. Hindi man lang siya kumibo nang i-swipe niya ang card. Ang ibang deacon sa loob ng korte ay ngumiti ng pilit. Katulad niya, ano man ang mangyari, isa pa rin siyang inner court deacon at may hawak na posisyon sa Moon Illumination sect na kapantay ng isang outer court elder. Gayunpaman, ang kanyang buong kayamanan ay naipon lamang sa halos 500,000 merit points. Kapag hindi siya gumawa ng anumang pagkukumpara, ayos lang, ngunit kapag ginawa niya, magagalit lamang siya sa kanyang sarili. Ni minsan ay hindi niya narinig ang tungkol sa isang bagay tulad ng isang disipulo sa labas ng korte na nag-swipe ng 700,000 merit points palayo ng basta-basta, lalo pa itong makita. Habang ang dalawang deacon sa loob ng korte ay nabigla sa labis na paggasta ni Alvin, nakaakyat na siya sa ikaapat na antas ng Merit Pavilion, na siyang huling antas din. Mayroon ding counter sa may malaking pasukan ng ikaapat na palapag ng Merit Pavilion na may isang matandang nakasuot ng puting damit na may puting balbas na nakaupo sa likod nito. Ang matanda ay determinadong nakaupo doon, lumilitaw na parang isang natutulog, dambuhalang hayop. Sa isang sulyap lang, nakaramdam siya ng invisible pressure. Nang mawala ang espiritual na enerhiya ng matanda, si Alvin ay nabigla ng hindi pamilyar na pakiramdam na hindi pa niya naranasan noon. Napakalakas ng espiritual na enerhiya. Talagang hindi siya mas mababa kaysa kay Elder Gan, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ang matandang ito na nakasuot ng puting damit na nasa ikaapat na antas ng Merit Pavilion ay may espiritual na enerhiya na napakalakas na hindi siya mas mababa kay Gary, ang elder sa loob ng korte sa ikalawang antas ng Merit Pavilion. Ito ay maliwanag na siya ay isang inner court elder din. Ikaw ba si Alvin? Nang si Alvin ay lumakad papunta sa counter at hinubad ang kanyang spatial ring ng matino nang hindi na kailangan ng matanda na turuan siya, sa wakas ay ibinuka ng matibay, nakasuot ng puting damit, matandang lalaki ang kanyang bibig at pinag-aralan siya ng may interes at pagtataka sa kanyang mga mata. Kilala mo ba ako, kuya? Natigilan si Alvin. Hindi sumagi sa isip niya na makikilala siya. Nagpunta rin kaya ang matandang ito sa Outer Court District kahapon at nasaksihan ang death duel sa pagitan nila ni Fred. Ang matandang iyon na si Gary ay nagpasa sa akin ng isang voice transmission talisman, na nagsasabi na napunta ka sa Merit Pavilion at pinuri ka pa sa isang napakakulay na parirala. Ngayong nakita mismo, ikaw ay talagang isang mabuting tao. Para sa iba pa. Bago natapos ng matanda ang kanyang pangungusap, isang malakas na aura ang bumangon mula sa kanyang katawan at parang napahagulgol na ito mula sa kanyang katawan at tila nag-iiba na ito. Duguan ang bibig na nakanganga nang bumukas ito patungo kay Alvin upang lumunin siya ng buo. Hindi akalain ni Alvin na bigla siyang sisibyunan ng matanda gamit ang sarili niyang kapangyarihan, kaya sa sandaling iyon, siya ay ganap na hindi nababantayan. Ang malakas na nagbabantang aura ay sumalubong sa kanya at nagbigay sa kanya ng matinding pressure.
Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ng isa kung gaano kalakas ang kanyang katawan at kung gaano katibay ang kanyang kalooban. Siyempre, hindi siya maaapektuhan sa ugali ng matanda. Kahit gaano pa kalakas ang ihip ng hangin, matatag pa rin siyang nakatayo sa kanyang lupa, nananatiling matatag at hindi natitinag na parang bundok. Nang makita kung paanong ang sarili niyang kahangahangang paraan ay hindi na paatras ang lalaking nakasuot ng lila, kahit kay titing na pagbabago sa kanyang ekspresyon, ay agad na makikita ang pagtataka sa mga mata ng matanda. Mukhang hindi nagsasalita ang matandang iyon na si Gary sa mga superlatibo. Malinaw na kinikilala niya ang lakas ni Alvin. Elder Gary, nambobola mo ako. Isa lang akong ordinaryong alagad sa labas ng korte, mapagpakumbabang sagot ni Alvin. Isang ordinaryong alagad sa labas ng korte. Ngumuso ang matanda na nakaputing damit. Wala pa akong nakikitang ordinaryong alagad sa labas ng korte na kayang talunin at patayin si Fred na nirerango sa Earth Rankings. Binata, ang pagkakaroon ng talento ay isang napakahusay na bagay, ngunit ang sobrang pagpapakumbaba ay mawawala ang iyong mapang-akit na espiritu ng isang kabataan. Salamat sa paggabay, kuya. Pawis na pawis si Alvin. Talagang pinagsabihan siya ng matanda na ito dahil sa hindi pagpapakita ng buong pagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Tama na. Ilagay mo ang iyong spatial ring dito at pumasok ka, sabi ng matanda na nakaputing damit, winawagayway ang kanyang kamay. Sige. Tumango si Alvin. Pagkatapos niyang ibaba ang kanyang spatial ring, naglakad siya patungo sa ika-4 na antas ng Merit Pavilion. Bago siya pumasok, nahulaan na niya na ang antas na ito ng Merit Pavilion ay ang lugar kung saan makikita ang lahat ng uri ng Saint Grade Martial Tactics. Ito ay dahil ito na ang huling antas ng Merit Pavilion at hindi pa siya nakakita ng isang set ng Saint Grade Martial Tactics sa mga nakaraang antas. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya dumating sa pagkakataong ito ay ang Saint Grade Martial Tactic. Upang maging mas tumpak, nandoon siya para sa Human Rank Prominent Saint Grade Martial Tactic. Bago pa siya dumating, may target na siya. Sa makatuwid, hindi siya gumugol ng napakatagal na pagpili sa oras na ito. Kahit na sa ika-4 na antas ng Merit Pavilion ng Moon Illumination Sect, walang gaanong Human Rank Prominent Saint Grade Martial Tactics. Agad na napako ang tingin ni Alvin sa isa sa kanila, partikular ang Saint Token na nag-imbak ng Saint Grade Martial Tactic. Sa tabi ng Saint Token ay isang talata ng mga paglalarawan, na nagpapakilala sa pangalan ng Saint Grade Martial Tactic sa loob ng token at ang mga discarding nilalaman nito. Sa pagtingin sa paglalarawan sa gilid ng Saint Token, bumulong si Alvin, the rock soaring the nine heaven, the gargantuan Tyshawn, the golden shirt. Oo, ito ang isang ito. Kaya, lumalabas na ang Saint Grade Martial Tactic na naglalaman ng tatlong teknik na ito ay tinatawag na Golden Rock Mass Tactic. Ang Golden Rock Mass Tactic din ang Saint Grade Martial Tactic na nilinang ni Fred, na namatay sa kanyang kamay kahapon. Ang Golden Shirt, ang defense technique na nilalaman ng Saint Grade Martial Tactic na ito ay ang upgraded version ng Silver Shirt, ang defense technique na nilinang ni Alvin. Sa ngayon, ang Silver Shirt na kanyang nilinang ay umabot na sa pinakamataas na yugto, ang Impeccable Stage. Maliban kung lumipat siya upang linangin ang Golden Shirt, hindi na niya ito mapapaunlad pa. Kung lumipat siya sa Golden Shirt, hindi na niya kailangang magsimula sa simula dahil maaari lang niyang ibahin ito sa ikatlong yugto, ang Competent Stage ng Golden Shirt. Ang puwersa nito ay kapareho ng pinakamataas na yugto ng Silver Stage. Bago siya pumunta sa Merit Pavilion, nakapagdesisyon na si Alvin na piliin ang Saint Grade Martial Tactic na naglalaman ng Golden Shirt. Maliban sa Golden Shirt, nagustuhan din niya ang Gargantuan Tyshawn. Ang Gargantuan Tyshawn ay isang close-range offensive martial technique. Naranasan na niya noon ang malakas na puwersa nito. Mula nang dumating siya sa Dao Martial Saint Plan, ang pag-atake ng malapitan ay palaging kawalan niya. Makakaasa lang siya sa Sound of Death, ang nag-iisang close-range na offensive technique na nakapaloob sa Colossal Aerolite Arrow, ang Saint Grade Martial Tactic na kanyang nilinang. Ang Colossal Aerolite Arrow ay isang Saint Grade Martial Tactic na nakatutok sa long-range offense, kaya medyo walang kinang ang Sound of Death kumpara sa Gargantuan Tyshawn.
Ang Golden Rock Mass Tactic ay isang Saint-grade martial tactic na nakatuon sa close range na opensa. Nasa kamay ko na ang Thousand Mass Sword ni Fred, kaya kung linangin ko ang Gargantuan Taishan, ang puwersa nito ay malayong maihahambing sa Sound of Death kapag itinugma ko ito kasama ng Thousand Mass Sword kahit na nagsimula pa lang akong linangin ito. Napakalinaw ni Alvin tungkol dito. Ang Thousand Mass Sword ay may nakasulat na 2-star inscription, ang Thousand Mass Saint inscription. Kung ito ay isinaaktibo, ito ay magiging sanhi ng napakalaking espada na maging kasing bigat ng 1,000 tonelada, ngunit hindi ito magpapabigat sa caster. Ito na pala. Sa pagkabigla sa puso ni Alvin, inabot niya ang isang kamay upang kunin ang Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic, ang Golden Rock Mass Tactic, sa kanyang kamay. Nang nasa kamay niya ang Saint Token, biglang nagbago ang kanyang mukha ng walang dahilan. Sa sumunod na sandali, mabilis niyang hinaila ang kamay na nakahawak sa Saint Token pabalik ng kasing bilis ng kidlat bago umurong ng 2 hakbang. Kasabay nito, ang isa pang kamay ay dumaan sa kung saan ang Saint Token ay nakahiga sa napakabilis na bilis at nagdulot pa ng bulk zone ng hangin. Gayunpaman, napakabagal pa rin ang kamay na ito. Pinalo siya ni Alvin para agawin muna ang Saint Token. Isa kang alagad sa labas ng korte, ngunit naglakas loob ka pa ring makipagkompetensya sa akin para sa Golden Rock Mass Tactic. Huwag mo nang isipin ang pagkakaroon nito ngayon bago ko pa ito hiniram. Isang ungol ang umalangaw-ngaw. Ito pala ay isang binata na biglang lumitaw sa tabi ni Alvin. Nakatitig siya ngayon ng masama at sabay tingin sa kanya ng mayabang. Sa wakas, malinaw na nakita ni Alvin na ang taong nag-abot para kunin ang Saint Token pagkatapos niyang gawin ay isang disipulo sa loob ng korte. Nakikita niya ito mula sa Inner Court Disciple Order Token na nakasabit sa kanyang baywang. Kung ito ay isang magalang na disipulo sa loob ng korte na nagpaliwanag na siya ay nagmamadali at nais na humiram muna ng Golden Rock Mass Tactic, marahil ay ibinigay ito ni Alvin sa kanya at pinahihiram muna niya ito. Gayunpaman, ang disipulong ito sa loob ng korte ay nais na kunin ang Saint Token sa kanyang kamay sa unang lugar at pagkatapos nito, kinausap pa niya ito sa isang mayabang na tono na parang nagbibigay siya ng utos. Sabay-sabay, naging seryoso ang mukha ni Alvin. Siya ay palaging isang tao na maaaring mahikayat sa pamamagitan ng isang malambot na diskarte, ngunit hindi kailanman matatakot ng takot. Sa makatuwid, sa harap ng bastos na disipulong ito sa loob ng korte, si Alvin ay tumingin lamang sa kanya ng malamig at hindi nag-abala na sagutin siya bago siya naglakad patungo sa kabilang seksyon ng Merit Pavilion. Ang mga item na nakalagay sa seksyong ito ay hindi Saint Grade Martial Tactics kundi ilang mga Jade Token na nakaimbak na may iba't ibang mensahe. Ang mga Jade Token na ito ay sumasakop sa lahat ng field at naglalaman ng lahat, at sila mismo ang kailangan ni Alvin. Bagamat mahigit 1 taon na mula noong pumunta siya sa Dao Martial Saintland, marami pa ring mga bagay tungkol sa lugar na hindi niya talaga maintindihan. Sa pamamagitan ng lahat ng mga token ng Jade na ito, maaari siyang makakuha ng higit pang pangunawa sa misteryoso ngunit malawak na Dao Martial Saintland na ito. How dare you ignore me? Habang pinapanood kung paano umalis si Alvin kasama ang Saint Token matapos siyang sumulyap sa kanya, ang disipulo sa loob ng court ay unang natigilan at nang bumalik siya sa katinoan, nagalit siya. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na sa sandaling lumabas siya sa kanyang closed-door cultivation at humiram sa ikalawang kalahati ng Golden Rock Mass Tactic para magbasa, makakatagpo siya ng ganoong alagad sa labas ng court na hindi alam kung ano ang darating para sa kanya. Sa panlabas na sekta ng Moon Illumination Sect, ang tanging tao na maaaring magdulot ng pangamba mula sa kanya ay ang 5 alagad sa labas ng court na inilagay sa Earth Rankings. Tungkol naman sa ibang mga alagad sa labas ng korte, wala siyang inisip sa kanila. Nakita na niya ang 5 outer disciples na na-establish sa Earth Rankings noon, kaya nasabi niya na ang outer court disciple na ito ay hindi isa sa 5. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi pinapayagan ang pakikipaglaban sa Merit Pavilion, matagal na niyang tinuruan ng leksyon ang walang pakundangan na alagad na ito sa labas ng korte. Sa pagtingin sa silhwete ni Alvin, nagbanta ang disipulo sa loob ng korte, "Anak, kailangang pagbayaran ng lahat ang kanilang kalokohan."
Bibigyan kita ng huling pagkakataon na ipadala ang Saint Token at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, ano man ang mangyari pagkatapos mong lisanin ang Merit Pavilion ay wala sa iyong kontrol. 1464. Sa harap ng patuloy na pang-aasar at pagbabanto mula sa disipulo sa loob ng korte, hindi na ito napigilan ni Alvin at tumalikod upang tumingin sa kanya ng malamig na tingin bago naglabas ng isang salita, "Idiot." Sa sandaling ibuka ni Alvin ang kanyang bibig, ang disipulo sa loob ng korte ay agad na napatulala. Tulala. Tinawag lang ba siyang tanga ng lalaking ito? May isang alagad ba sa labas ng korte ang talagang nang-ahas na tawagin siyang tulala? Sa sandaling ito, ang tanging nararamdaman ng disipulo sa loob ng korte ay ang kanyang nagngangalit na apoy ng galit na malapit ng sumabog dahil hindi niya ito mapigilan. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang katinoan, si Alvin ay nakapili na ng ilang mga jade token at papunta na siya sa malaking pasukan ng ika-4 na antas ng Merit Pavilion. Huminga ng malalim, pinigilan ng disipulo sa loob ng korte ang kumukulong puot ng apoy at sinundan siya. Hindi nagtagal, nagpakita siya sa harap ni Alvin at pinalo siya sa counter bago lumakad palayo matapos agawin ang kanyang special ring. Halatang hindi na siya hihiram ng Golden Rock Mas tactic. Hindi siya napigilan ng matanda na nakasuot ng puti sa likod ng counter dahil ang disipulong ito sa loob ng korte ay walang kinuha mula sa ika-4 na antas ng Merit Pavilion. Hindi man lang niya ginalaw ang Saint Token na naglalaman ng Saint Grade Martial Tactic sa loob ng Merit Pavilion. Matanda. Nang ilabas ni Alvin ang Saint Token na naglalaman ng Golden Rock Mas Tactic at ilang iba pang mga Jade Token, naramdaman niya na ang mga tingin ng disipulo sa loob ng court ay puno ng malamig na pagpatay na layunin bago siya bumaba ng hagdan. Gayunpaman, hindi na lang niya ito pinansin. Siya, si Alvin, ay hindi isang taong madaling matakot. Ang Golden Rock Mas Tactic. Ito ay isang disenteng human rank prominent Saint Grade Martial Tactic. Kinuha ng matandang lalaki ang Saint Token para tingnang mabuti at tumango bago tumingin sa ilang iba pang Jade Token. Ang mga Jade Token na ito ay naglalaman lamang ng ilang ordinaryong impormasyon, ngunit ang halagang nilalaman nito ay medyo malaki, kaya bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 1,000 merit points. Ang Golden Rock Mas Tactic na ito ay nagkakahalaga ng 30,000 merit points at kapag nabasa mo na ang merit points dito lamang. Mga puntos, maaari mo nang simulan itong basahin, sabi ng matanda kay Alvin. Ay proseso na lang natin silang lahat. Inilabas ni Alvin ang kanyang crystal card at nag-swipe ng higit sa 30,000 merit points. Matapos niyang maimbak ang ilang mga Jade Token na naglalaman ng impormasyon, ipinagpatuloy niya ang pagkuha ng Saint Token gamit ang Saint Grade Martial Tactic na Golden Rock Mas Tactic at nagsimulang magbasa. Sa isang saglit lang, naramdaman ni Alvin ang malawak na impormasyon na bumubulusok sa kanyang isipan, na naging bahagi kaagad ng kanyang isip. Ang buong set ng Golden Rock Mas Tactic ay nakaimbak na ngayon sa kanyang isipan. Ito ang kanyang natatanging kakayahan. Ang isang ordinaryong martial o Dao cultivator ay kailangang humiram at magbasa ng Saint Grade Martial Tactic o Saint Grade Dao Tactic ng 5 beses bago nila ito ganap na makabisado. Si Alvin, sa kabilang banda, ay nangangailangan lamang ng isang pagkakataon upang isaulo ang lahat sa 1 segundo. Sa orihinal na balak ay drag ang oras sa 15 minuto, bigla niyang naalala ang mga salita na binibigkas ng matanda na nakasuot ng puting damit sa likod ng counter. Agad naman itong nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. Ako, bilang isang binata, ay dapat magkaroon ng mapang-akit na espiritu ng isang binata. Kung ganoon. Nang may kirot sa kanyang puso, nagpasya si Alvin. Sa susunod na pagkakataon, sa ilalim ng gulat na titig ng matanda, ibinaba ni Alvin ang Saint Token, Elder, natapos ko na itong basahin. Tapos mo nang basahin. Nang marinig iyon, saglit na nataranta ang matanda habang ang pagkalito ay bumabalot sa kanyang mukha. Pwede mo bang sinimulan itong basahin noong nasa loob ka pa? Maraming tao ang magsisimulang magbasa ng Saint Grade Martial Tactic sa ika-4 na antas ng Merit Pavilion pagdating nila para hiramin ito. Ang sinumang pumili ng Saint Token sa Merit Pavilion ay kailangang magbayad ng bayad sa utang anuman ang mangyari kahit na kinuha niya ang token ngayon.
Ito rin ay upang pigilan ang sino man na basahin ng lihim ang Saint Grade Martial Tactic nang hindi nagbabayad ng anumang merit points. Bilang tagapag-alaga ng ika-4 na antas ng Merit Pavilion, maliban sa pagkolekta ng merit points, kinailangan ding subaybayan ng matanda ang sitwasyon sa level. Kunin na lang halimbawa ang disipulo sa loob ng korte na umalis ngayon. Dahil hindi niya hinawakan ang anumang Saint Token o Jade Token, hindi siya pinigilan ng matanda nang siya ay umalis. Kung nahawakan niya ang anumang Saint Token o Jade Token, tiyak na pipigilan siya kaagad ng matanda nang siya ay aalis na at hihilingin sa kanya na bayaran ang kinakailangang merit points. Sa harap ng tanong ng matanda, ngumiti si Alvin. Ano sa tingin mo, matanda? Boy, binigyan mo talaga ako ng takot sa buhay ko. Sandali, naisip ko na tapos mo na talagang basahin ang nilalaman ng unang yugto ng Golden Rock Mass Tactic sa 1 segundo lang. Kaya pala, nabasa mo na pala ito noong nasa loob ka ng ika-4 na palapag ng Merit Pavilion, bulalas ng matanda habang umiiling. Maliwanag na hindi niya akalain na matatapos ni Alvin ang pagbabasa ng mga nilalaman ng unang yugto ng Golden Rock Mass Tactic sa ganoong kaikling panahon. Kung nalaman niya na sa pagtatapos ng pagbabasa ng nilalaman ng unang yugto ng Golden Rock Mass Tactic, natapos pa ni Alvin ang buong 5 yugto, magtataka ang isa kung anong uri ng ekspresyon ang makikita sa kanyang mukha. Ito rin ang naging kakaiba kay Alvin kumpara sa iba. Naisalo niya ang anumang Saint Grade Martial Tactic na nakaimbak sa Saint Token sa isang kisap mata. Ito rin ang nagbigay sa kanya ng kakaibang kalamangan na wala sa ibang ordinaryong tao. Katulad ngayon, naisalo niya ang buong nilalaman ng Golden Rock Mass Tactic sa isang pagkakataon sa pamamagitan lamang ng paggastos ng 30,000 merit points at hindi na kailangan pang hiramin muli para mabasa ito. Hindi tulad ng ibang ordinaryong martial cultivators na gustong humiram at magbasa ng Golden Rock Mass Tactic, nakaipon siya ng isang buong 120,000 merit points. Pagkatapos ng lahat, ang isang ordinaryong martial cultivator ay kailangang basahin ang Golden Rock Mass Tactic ng hindi bababa sa 5 beses kung nais nilang linangin ito sa pinakamataas na yugto. Ito ay 30,000 merit points bawat session, kaya 5 beses ng paghiram ay katumbas ito ng 150,000 merit points. Nang marinig ang mga salita ng matanda, ngumiti lang si Alvin at hindi na nagpaliwanag pa. Ano kaya ang masasabi niya? Nakabisado na niya ang buong Golden Rock Mass Tactic at hindi na kailangan pang pumunta para hiramin ito. Kahit na sabihin niya talaga, hindi naman siya maniniwala sa matanda. Elder, alis muna ako. Nagpaalam si Alvin sa matanda at nagpatuloy na umalis. Nang malapit nang umalis si Alvin, palihim na muling ibinuka ng matanda ang kanyang bibig para balon siya. Ang disipulo sa loob ng korte kanina ay nasa early Saint Rudiment stage. Maliwanag na hindi niya pinalampas ang bawat detalye ng hidwaan sa pagitan ni Alvin at ng disipulong iyon sa loob ng korte mula sa simula hanggang sa wakas. Bagaman hindi ito mahalaga sa akin, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo, matanda. Nang marinig ang babala ng matanda, ngumiti si Alvin at nagpahayag ng pasasalamat. Hindi importante. Natigilan ang matanda. Hindi ba't ang sekta ay may panuntunan na nagsasabi na ang isang alagad sa loob ng korte ay hindi pinapayagang i-bully ang isang alagad sa labas ng korte sa distrito ng outer court? Pabayaan na lamang ang katotohanan na siya ay nasa early Saint Rudiment stage, kahit na siya ay nasa intermediate o mastery Saint Rudiment stage, magkakaroon pa rin ba siya ng lakas ng loob na atakihin ako? Napangiti si Alvin. Nagulat ang matanda. So, ganito talaga ang iniisip mo. Gayunpaman, nagkakamali ka. Oh. Nang marinig iyon ni Alvin, hindi niya maiwasang mapuno ng kalituhan. Ang Merit Pavilion ay matatagpuan mismo sa pagitan ng Inner Court at ang Outer Court District. Sa mahigpit na pagsasalita, hindi ito itinuturing na Outer Court District dito. Siyempre, hindi rin ito itinuturing na Inner Court District. Ito ay parang Middle District, paliwanag ng matanda, ang mga alagad sa loob ng court ay pinahihintulutan na gumawa ng mga alagad sa korte hanggat ang mga disipulo ay nakikibahagi sa kanilang mga alagad. Lumpo ang mga alagad sa labas ng korte, sa pangkalahatan ay walang iba pang mga limitasyon. Nako, ganyan talaga.
Kung totoo talaga, talagang napakahalaga sa akin ang impormasyong ito. Hindi inaasahan ni Alvin na magiging ganito talaga ang sitwasyon. Muli ay nagpahayag siya ng pasasalamat sa matanda. Noong una, noong nakipag-away siya sa disipulong iyon sa loob ng korte, handa na siyang tanggapin ang kanyang paghihiganti. Siyempre, noon pa niya naisip na ang disipulong iyon ay hindi nang ahas na gawin ang kanyang pag-atake sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang makapasok sa inner court. Kahit na nakapasok na siya sa panloob na hukuman, hindi siya matatakot sa disipulong iyon. Ngayong narinig niya ang payo ng matanda, alam na niya kung gaano siya mali. Lumalabas na ang Merit Pavilion ay nakatayo sa isang lugar kung saan hindi na ito itinuturing na distrito sa labas ng korte, kaya ang mga alagad sa labas ng korte ay hindi protektado ng mga tuntunin ng sekta. Maagang stage ng Saint Rudiment. Gayunpaman, matapos malaman na ang disipulo sa loob ng korte ay nasa early Saint Rudiment stage lamang, muling nawala ang mga alalahanin ni Alvin. Pagkatapos umalis sa ika-4 na antas ng Merit Pavilion, si Alvin ay nagpatuloy sa pagbaba at dumating sa ikatlong antas ng Merit Pavilion sa ilang sandali lamang. Nang siya ay papababa na, isang deacon sa loob ng korte sa likod ng counter ng malaking pasukan ng ikatlong antas ng Merit Pavilion ay biglang tumawag sa kanya, "Hoy, ikaw ba si Alvin?" Ang mga mata ng diakono sa loob ng korte ay puno ng pag-uusisa. Ito ay maliwanag na ang kanyang kasama sa tabi niya ay parehong interesado din. Malinaw, nahulaan nila ang pagkakakilanlan ni Alvin ngunit hindi pa ganap na tiyak. "Oo, ako nga." Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, sa pagkaunawa na namulat sa dalawang deacon sa loob ng korte, umalis siya sa ikatlong antas ng Merit Pavilion at nagpatuloy sa paglalakad pababa. Kaya, siya talaga si Alvin. Hindi nakakagulat na kaya niyang gumastos ng labis. Eksakto. Iyon ay isang buong 700,000 merit points na nawala ng ganoon lang. Nabalitaan ko na nakakuha siya ng 3 milyong merit points kahapon. Ngayon, bukas palad pa niyang ibinalik ang kalahati ng merit points na mayroon siya sa mga tao sa Outer Court District na nagbigay sa kanya ng merit points na iyon. Habang nagpapalitan sila ng kanilang mga opinyon, ang dalawang diakono sa loob ng korte ay emosyonal na bumantong hininga. Elder Gary. Nang dumaan si Alvin sa ikalawang palapag ng Merit Pavilion, binati niya ang matandang lalaki na ang mga mata ay nakadilat ng malawak kanina at nakangiti sa kanya bago tumungo sa unang palapag ng Merit Pavilion pagkatapos tumango sa kanya ang matanda. Nang marating ni Alvin ang unang antas ng Merit Pavilion, naramdaman niyang parang pumasok siya sa isang morning market. Maraming mga alagad sa loob ng korte ang sumisigaw at nagtitinda ng kanilang mga paninda. Wala rito ang ilan sa mga stall na ito noong dumating ako. Napatingin si Alvin sa unang palapag ng Merit Pavilion at napansin niya maraming bagong stall. Sabay-sabay, tinawag niya si Elder Hal at nagsimulang maglakad-lakad sa unang palapag ng Merit Pavilion. Sa kasamaang palad, wala na siyang nakitang material na kailangan para maayos ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Mukhang naubusan na ako ng swerte ngayon. Umiling si Alvin at tumawa ng mahina bago humakbang palabas, umalis sa Merit Pavilion. Matapos maglakad ng ilang hakbang, napahinto siya kaagad nang mapansin niyang may lumalapit sa kanya na may masamang intensyon. Sa isang sulyap lang, masasabi ni Alvin na ang taong ito ay ang mayabang na disipulo sa loob ng korte na nakilala niya sa ika-4 na antas ng Merit Pavilion. Halatang kanina pa niya ito hinihintay mula nang umalis siya sa Merit Pavilion. "Akala ko hindi ka na maglalakas loob na lumabas." Nang tumingin sa kanya, napangiti ang alagad sa loob ng korte. Maliwanag na matagal na niyang hinihintay si Alvin. Nakaharap sa ngiti ng inner court disciple, hindi umatras si Alvin habang siya ay tumawa at nanunuya, "Wala ka bang lakas ng loob na lumabas? Sa tingin mo ba ay sapat na ang ikaw lang para takutin ako hanggang sa hindi na ako maglalakas loob na lumabas?" 1465. Noong una, inakala ng disipulo sa loob ng korte na ang disipulo sa labas ng korte na nasa harapan niya ay tila nalilito sa sandaling napagtanto niyang hinaharangan niya siya. Gayunpaman, sino ang makakaalam na sa halip na mataranta, ang taong ito ay talagang nangahas na magsalita pabalik ng buong tapang.
Kahit papaano, hindi niya alam kung bakit ngunit nagsimulang bumangon ang pangamba sa kanyang puso sa mga oras na ito. Maaari bang may umalalay sa kanya ang alagad na ito sa labas ng korte? Kung hindi, bakit siya maglakas loob na makipag-usap pabalik sa kanya, isang alagad sa loob ng korte, sa ganoong paraan? Hindi ba siya natatakot na bugbugin siya hanggang sa ilang buwan na siyang nakarete? Sa puntong ito, napansin ng maraming tao ang pagkapatas sa pagitan ni Alvin at ng lalaki. Sunod-sunod silang lumapit para manood ng palabas. Maging ang mga alagad sa loob ng court na nagtitinda sa unang antas ng Merit Pavilion ay nagsara na rin ang kanilang mga stall para manood ng palabas. Para sa kanila, mas interesante ang panunood ng palabas kaysa pagbabantay sa kanilang mga stall. Bukod pa riyan, kapag nagkaroon ng ganoong pagtatanghal na tatangkilikin, walang sino man ang magkakaroon ng puso na bantayan ang kanilang mga stalls dahil lahat ay nanood na rin ng palabas. Si Norlan Yale. May nakakilala sa disipulo sa loob ng court na nakipag-stalemate kay Alvin at nanunuya ng malakas. Norlan, isa kang kahangahangang disipulo sa loob ng court, kaya bakit mo ito kinakalaban sa isang alagad sa labas ng court? Hindi ka ba nahihiya? Nang marinig iyon, ang mukha ni Norlan ay naging iba't ibang kulay ng berde at puti. Siya yun. Sa sandaling ito, nakilala siya ng ilang mga disipulo sa loob ng court, na mga tindero rin kung saan nakabili noon si Alvin ng mga item. Nag-iwan siya ng kapansin-pansing impresyon sa kanila lalo na't binawasan niya ang kanilang mga presyo hanggang sa umabot na ito sa kanilang ilalim. Hindi nagtagal, halos naging bilog ang mga manunood na nakapaligid sa kanila. Hindi rin inaasahan ni Norlan na magiging ganito ang eksena. Ito ay lumampas sa kanyang kontrol at siya ay naiwan na walang pagpipilian upang umatras ngayon. Sino ang master mo? Huminga ng malalim, tinanong niya si Alvin sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission sa mahinang tono. Aking guro. Nang marinig ang True Energy Voice Transmission ni Norlan, nasabi agad ni Alvin kung ano ang iniisip niya. Agad siyang natuwa at nakangiting nagtanong, ano? Nag-aalala ka ba na may isang guro na isa ring mataas na opisyal ng sekta sa likuran ko at natatakot kang masaktan siya? Bagamat ginamit ni Norlan ang kanyang True Energy Voice Transmission, si Alvin ang sumagot sa kanya ng malakas sa halip. Sabay-sabay, lahat ay tumingin kay Norlan ng bahagyang kakaiba. Nablock na niya yung tao, pero ngayon lang siya nagtatanong kung may tao sa likod niya. Medyo huli na ba? Maraming disipulo sa loob ng court ang tumawa habang kinukutya nila si Norlan. Haha! Norlan, huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka ngayon. Kung natatakot ka na, bilasan mo at gumawa ng paraan para sa junior brother na ito. Huwag mo siyang hadlangan na bumalik sa outer court. Nakilala ng maraming tao si Norlan at tinutuya siya ng mga disipulo sa loob ng court na hindi gaanong malapit sa kanya. Sok-sok. Ang isang kahangahangang disipulo sa loob ng korte ay talagang nagiging duwag sa harap ng isang alagad sa labas ng korte. Nakakahiya. Parami ng parami ang mga manunood na pinagtawanan. Naging kulay berde ang mukha ni Norlan nang magsimulang mapuno ng galit ang kanyang puso. Nang muling dama po ang kanyang tingin kay Alvin, ito ay napakalamig. Kahit sino pa ang nasa likod mo, dahil hindi ka marunong rumspito sa mga nakatatanda mo, ako, bilang senior brother mo, tuturuan kita ng leksyon tungkol sa asal. Ang mga salita ni Norlan ay mataas ang tono at parang marangal habang binago niya ang dahilan kung bakit siya orihinal na hamarang kay Alvin. Wala bang respeto sa mga nakatatanda ko? Nang marinig ang mga salita ni Yanan, tumawa si Alvin, anong kakilakilabot na paninirang puri iyon? Talaga bang iniisip mo na pagkatapos mong magsalita ng mga ganoong salita, kahit na may kasama ako sa likod ko, hindi na siya maglalakas loob na hawakan ka kahit na pagkatapos niya malaman na ako ang mali? Ikaw. Hindi inaasahan ni Norlan na masisira ang kanyang limelight sa ilang salita lamang. Sabay-sabay siyang nahihiya at sama ng loob dahil masasabi niyang nagsimula ng mapanghusga ang mga tingin sa paligid na nakatingin sa kanya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang irak ang iyong utak ng husto. Hayaan mo lang akong maging tapat sa iyo. Wala akong tao sa likod ko, kaya hindi mo na kailangan mag-speculate pa. Kung gusto mong gumawa ng move, go ahead.
Kung ayaw mo, scram. Gusto ko pa ring bumalik para magtanim at wala na akong oras para mag-aksaya ng oras sa'yo ni Tian. Walang ganang sagot ni Dunchan. Sa pagtatapos ng kanyang pangungusap, huminga siya, bahagyang nagalit. Maraming mga alagad sa loob ng court ang umiling at sinabing parang wala silang hinahangad na panoorin ang lugar na bumaba sa kaguluhan. Haha! Norlan, huwag mong sabihing natatakot ka talaga, no? Sinabi ng junior brother na ito na wala siyang kasama, kaya huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka pa ring kumilos ngayon. Ang boring. Noong una, akala ko may palabas na mapapanood, pero who knows na magiging ganito kaduwag si Norlan. Ang mga pangungusap ay isa-isang pumasok sa tainga ni Norlan at pinilit ang kanyang mukha na mamula sa pulang-pula. Galit na galit siya kaya hindi na niya ito napigilan habang galit na nakatingin kay Alvin. Ngayon, bilang isang inner court senior brother, tuturuan kita ng leksyon kung paano igalang ang iyong mga nakatatanda. Inalis ni Alvin ang mga walang kwentang pagsusumikap ni Norlan, paulit-ulit, na naging dahilan upang siya ay lubos na magalit hanggang sa puntong halos mawala na siya ng katinoan. Nang mapansin na gagawa si Norlan anumang oras, ngumiti si Alvin at malamig na sinabi, gusto mo bang turuan ako ng leksyon? Kung gayon, tingnan natin kung mayroon kang ganoong kakayahan o wala. Naghahanap ka ng kamatayan. Si Norlan ay umungal ng malakas at sa wakas ay kumilos. Ang kanyang katawan ay gumagalaw na para bang siya ay isang bagyo. Sa isang maikling segundo lang, nakalapit na siya kay Alvin. Sa isang pagtaas lamang ng kanyang kamay, lumitaw ang isang 7 talampakang haba na sibat at humampas patungo sa huli sa isang kisap mata. Sa paghiwa ng mahabang sibat sa hangin, ang anino ng sibat ay nabura ang buong kalangitan. Tulad ng mga makamandag na ahas na sabay-sabay na umaagos, ibinuka ng mga anino ang kanilang mga bibig at pumutok kay Alvin. Bilang isang disipulo sa loob ng korte na nasa early Saint Rudiment stage, dapat aminin na ang lakas ni Norlan ay talagang umabot sa isang antas na nakakapanghinayang. Sa pinakakaunti, hindi siya mas mahina kaysa kay Fred na hindi pa na-activate ang Thousand Mas Saint inscription sa kanyang broadsword. Sa harap ng hindi mabilang na mga anino ng sibat ni Norlan na sumusubok sa kanya ng nagbabantang galit, ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling hindi nagbabago. Nakatayo doon, hindi siya natitinag bilang isang bundok na parang handa niyang ilantad ang kanyang buong pagkatao sa harap ni Norlan. Kung paanong marami sa mga nakapaligid na disipulo sa loob ng court ang itinaas ang kanilang mga puso habang nagsimula silang pawisan ng malamig para kay Alvin, sa wakas ay kumilos ang lalaking nakasuot ng lila. Isang broadsword ang lumitaw sa kanyang kamay mula sa manipis na hangin at sa sandaling ito ay nagkatotoo, ang kanyang true energy ay bumulwak dito, na naging sanhi ng isang hindi maarak na mystical aura na lumabas mula sa broadsword na tila ito ay naging 1,000 toneladang higanteng martilyo sa loob lamang ng isang segundo. Gargantuan Taishan. Binibigkas ni Alvin sa kanyang puso. Sa pag-angat ng kanyang kamay, ang broadsword ay nanginig at biglang nagsimulang maglaslas habang ito ay sumusugod patungo sa nagbabantang anino ng sibat ni Yeman na pumawi sa buong kalangitan. Ang broadsword ay gumalaw na parang bagyo. Saan man ito dumaan, para bang isang bundok ang bumagsak, na nagpapakislot sa hangin habang nag-uudyok ito ng sunod-sunod na dumadagindong na kulog. Habang lumalakas ang kulog, kumalat ito sa buong lugar kasama ng mga sunod-sunod na malupit na bagyo. Ito ang Thousand Mas Saint inscription. Isang inner court na alagad ang sumigaw ng malakas. Malinaw na nakilala niya ang Saint inscription na naka-activate sa broadsword ni Alvin. Sa sandaling marinig ni Norlan na sumigaw ang disipulo sa loob ng court, bahagyang namutla ang kanyang mukha. Masasabi niya na ang alagad na ito sa labas ng korte ay maaaring may hindi kapani-paniwalang background. Anong biro? That was a 2-star saint inscription, the Thousand Mas Saint inscription. Ang presyo ng saint weapon na nakasulat sa Thousand Mas Saint inscription ay hindi bababa sa 200,000 merit points sa Merit Pavilion. Ang isang taong gumamit ng ganitong uri ng saint weapon ay isang ordinaryong alagad sa labas ng korte. Halatang hindi. Sa sandaling ito, nagsimulang pagsisihan ni Norlan ang kanyang desisyon.
Gayunpaman, sa ngayon, ginamit niya ang kanyang buong puwersa, kaya huli na ang lahat para bawiin niya ang kanyang pag-atake ngayon. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napansin niya na kahit na hindi siya umatras, hindi niya magagawang magdulot ng anumang pinsala sa kanyang kalaban. Habang ang umaalulong na tunog ay sumugod patungo sa kanya, ang bulubunduking broadsword ay nakipagsagupaan kasama ang mahabang sibat na hinampes ni Norlan. Parang sumabog din ang hangin sa maikling segundong ito. Ang isang bagzo ng maliliit na epektong alon ay kumalat ng walang awa, na nagdulot ng serye ng mas malagim na mga bagyo. Ang malupit na mga bagyo ay naging sanhi ng mga damit ng grupo ng mga alagad sa loob ng korte na nanunood sa gilid. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nagbigay ng pakialam tungkol dito habang patuloy nilang pinapanood sina Alvin at Norlan na naglalaban nito ng hindi kumukumot. Habang ang hangin ay tila sumabog, ang broadsword ni Alvin na tumakas ay umaatres ng 2 hakbang sa ilalim ng tingin ng lahat. Para sa kabilang panig, ang espada sa kamay ni Norlan, ang disipulo sa loob ng korte, ay naputol sa 2 at pinalayas. Ang kanyang kamay na nakahawak sa sibat ay naputol na ngayon. Higit pa riyan, na nahuli mismo sa gitna ng puwersa ng pagpapasabog, natanggap din niya ang puwersang malakas na dumarating sa kanya matapos ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay pinalipad palayo. Sumabog ang buong katawan niya bago siya bumagsak sa lupa mahigit 10 metro ang layo ng malungkot. Ang paggamit nitong Gargantuan Taishan at ang Thousand Ma Saint inscriptions na magkasama ay talagang kahanga-hanga. Kahit na ang katawan ni Alvin ay umaakyat sa kanyang vital energy at dugo, may mga bakas ng pananabik sa kanyang mga mata. Hindi pa niya nasisimulang linangin ang offensive technique, ang Gargantuan Taishan, sa Golden Rock Mass tactic at basta-basta na lang siyang nagcast nito. Gayunpaman, kasama ang Thousand Ma Saint inscription, ang epektong ipinakita nito ay nagulat at natuwa. Ang espadang iyon ay tumakas na parang lahat ay kailangang gumawa ng paraan para sa kanya. Ang ganitong uri ng malupit na kasiyahan ay naging sanhi ng lahat ng dugo sa kanyang katawan na kumulo sa nagninangas na karahasan ngayon. Sa ngayon, nakaramdam lang siya ng excitement at nangangati siyang ihagis ang ulo sa likod ng walang humpay na tawa. Kuya Senior sa loob ng court. Ibinalik ang tingin kay Norlan na nakahiga sa lupa na parang patay na aso, ngumiti si Alvin. Matapos niyang makuha ang kanyang Thousand Ma Sword, naglakad siya patungo sa distrito ng outer court sa ilalim ng nakakatakot na tingin ng grupo ng mga disipulo sa loob ng court. Narinig ni Norlan ang panunuya sa tono ni Alvin at kaagad, nagalit siya na ang kanyang enerhiya at dugo ay tumaas, na nagdagdag ng higit na pinsala sa kanyang mga pinsala. Sa huli, nawalan siya ng malay. Sa sandaling iyon nang mawala ang silhwete ni Alvin sa kanilang mga mata, ang mga disipulo sa loob ng court na nanunood ng labanan ay nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan isa-isa. Sa pagpapalitan ng mga tingin sa isa't isa, kitang-kita ng bawat isa sa kanila ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Isa-isa, ibinaon ng mga alagad sa labas ng korte ang kanilang mga ulo sa isang talakayan. Ang eksenang ngayon lang ay nagbigay sa kanila ng lubos na pagkabigla sa kanilang buhay. Simula kailan nagkaroon ng kahangahangang tao sa labas ng korte? Sa buong outer court, 5 outer court disciples lang ang madaling talunin si Yeman. Lahat sila ay mga powerhouse na nasa tuktok ng mortal shedding stage at nakalista sa Earth rankings. Mali ka. 4 na. Namatay na si Fred kahapon. Hindi ako nagkamali. Oo, patay na si Fred ngunit may pumalit sa kanya. Huwag kalimutan na pagkatapos patayin si Fred, ang napakapangit na alagad ng outer court na iyon na biglang bumangon kamakailan ay pinalitan ang posisyon ni Fred at pumalit sa kanyang pwesto sa Earth rankings. Ang halimaw na iyon ay tila tinatawag na Alvin. Guys! Sa tingin ba ninyo posibleng ang alagad ng outer court kanina ay si Alvin? Biglang may umalangaw-ngaw na boses. Ngayong sinabi mo na iyon, posible na. Ang broadsword na nasa kamay ng disipulo sa labas ng korte ay kamukhang-kamukha ng broadsword na ginamit ni Fred noon. Hindi lang iyon, kundi mayroon din itong Thousand Ma Saint inscription. Sa sandaling itinuro ito ng isang tao, marami sa mga disipulo sa loob ng korte ang sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan. Sa huli, halos tiyak na nila na ang distrito sa labas ng korte kanina ay ang halimaw na kamakailan lang ay umakyat sa tuktok ng hindi inaasahan, si Alvin.
1466. Matapos nilang matiyak na ang disipulo sa labas ng korte kanina ay si Alvin, nadagdagan ang pagtataka sa mga mukha ng mga disipulo sa loob ng court. Narinig ko na malakas si Alvin, ngunit hindi kailanman sumagi sa isip ko na ang kanyang lakas ay talagang katawa-tawa. Bagamat bahagyang salamat sa Thousand Mass Sword na nagawa niyang talunin si Norlan, hindi pa rin nito natatabunan ang kanyang sariling mga kakayahan. Maraming mga disipulo sa loob ng korte ang nag-iisip. Ang kanyang reputasyon ay ganap na makatwiran. Si Alvin ay mas kakaiba kaysa sa mga alingaw-ngaw, dagdag ng isa pang disipulo sa loob ng korte. Nabalitaan ko na si Alvin ay isa pa ring martial cultivator sa Perfection Mortal Shedding Stage. Siya ay talagang napakapangit sa Perfection Mortal Shedding Stage, kaya't iniisip ko kung gaano siya magiging kakilakilabot kapag nagtagumpay siya sa Paramount Mortal Shedding Stage o maging sa Saint Rudiment Stage. May sumigaw sa pagkamangha nang maalala niya ang kasalukuyang cultivation base ni Alvin. Sabay-sabay, bumagsak ang buong eksena sa isang patay na katahimikan. Sa huli, nakalimutan na nila ang isang bagay na ito, na si Alvin ay isa lamang Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator sa sandaling iyon. Isang Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na pumatay kay Fred, na nasa ika-79 na rango sa Earth Rankings, at pumalit sa kanya. Sa palagay ko ay hindi pa tayo nagkaroon ng ganoong nakakatakot na tao sa kasaysayan ng 9 sect alliances na maaaring makapasok sa Earth Rankings na may cultivation base na isang Perfection Mortal Shedding Stage, hindi ba? Tanong ng isa sa mga alagad sa loob ng korte. Si Alvin ay nakatadhana na muling isulat ang kasaysayan ng Earth Rankings ng 9 sect alliances. Maraming mga alagad sa loob ng korte ang nasasabik. Si Alvin ay isang disipulo ng ating Moon Illumination Sect. Isa itong karangalan sa Moon Illumination Sect. Nabalitaan ko na si Alvin ay nakakuha ng tumataginting na 3 milyong merit points mula sa pakikipaglaban kay Fred kahapon. Narinig ko rin yan, pero parang kalahati na lang ang naibalik niya sa karamihan ng mga tao ngayon. Pero kahit ganoon, sigurado akong ang merit points na nasa kamay niya ay dapat mahigit 1.5 million pa rin. 1.5 million. Nakakabaliw na kayamanan. Maihahalin tulad siya sa mga elder sa loob ng court na iyon sa loob ng court natin, hindi ba? Sa sandaling nabanggit ang kayamanan ni Alvin, maraming mga disipulo sa loob ng korte ang naging berde sa inggit. Siya si Alvin. Ang mayamang lalaki na may hindi bababa sa 1.5 milyong merit points. Sa sandaling naalala ng ilang disipulo sa loob ng korte, kung saan binili ni Alvin ang mga bagay, ang eksena kung paano siya nakaisip ng iba't ibang ideya para makipagkasundo sa kanila, naasar sila na gusto nilang samuka ng dugo. Kasabay nito ay ang lungkot sa kanilang mga mata. Halika, ikaw ay isang milyonaryo na mayroong milyon-milyong merit points. Kailangan mo ba talagang makipagtawaran kapag bumili ka ng isang item na ilang libong merit points lang? Talagang tinawad mo ang presyo mula sa orihinal na ilang libong merit points hanggang sa ilang daang merit points lang. Siyempre, may ideya si Alvin tungkol sa malungkot na reklamo ng mga disipulong ito sa loob ng korte. Matapos mamatay si Norlan, bumalik siya sa Outer Court District at bumalik sa standalone na maliit na courtyard kung saan siya tumuloy. Pagbalik sa kanyang silid, agad siyang pumasok sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Matapos ipasa ang mga tambak na materyales kay Elder Hal, pumunta siya sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda at kinuha ang mga Jade Token na binili niya mula sa ikaapat na antas ng Merit Pavilion upang pag-aralan ang sapat na dami ng impormasyong nilalaman nito. Mayroong maraming mga bagay na interesado siya sa loob ng mga token ng Jade. Habang inaayos ni Elder Hal ang ikatlong antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang kalagayan ng pag-iisip ni Alvin ay ganap na nabaon sa ilang mga Jade Token, o sa mas tumpak, ang sapat na dami ng impormasyong nakaimbak sa loob ng mga token. Ang impormasyon na nilalaman ng mga token ng Jade ay lahat-lahat. Mayroong impormasyon na may kaugnayan sa pagpino ng armas at gamot ng Saint Refinement Master at ng Dao Talisman na isinulat ni Dao Talisman Master, hindi nakakalimutan ang mga Saint Inscription na inscribe ng Saint Inscription Master din. Mayroon ding iba pang impormasyon tungkol sa iba pang aspeto na masyadong hindi mabilang para makita ng mata.
Ang impormasyon na unang binasa ni Alvin ay nauugnay sa Saint Inscription. Bagamat mayroon siyang malawak na espada na nakasulat sa 2-star Saint Inscription, ang Thousand Mass Saint Inscription, at nakikita niya kung ano nga ba ang Thousand Mass Saint Inscription, masasabi lang niya na ang Saint Inscription sa Dao Martial Saint Land ay magkaiba sa diskarte ngunit may katulad na epekto mula sa inscription sa Mortal Continent. Siya ay ganap na walang alam tungkol sa iba pang mga relasyon kaysa sa kanila. Mula sa impormasyong nakatala sa Jade Token sa kanyang kamay, mas malalim na ang pagkakaunawa ni Alvin sa Saint Inscription. Kaya lumalabas na talagang napakaraming pagkakatulad sa pagitan ng Saint Inscription at Inscription. Hanggat makakahanap ako ng katumbas na punto, wala talagang pagkakaiba sa pagitan ng Inscription at ng Saint Inscription. Sa tingin ko ay hindi imposible para sa akin na i-upgrade ang Inscription sa Saint Inscription. Marahil, ang iba pang alaala ng Rebirth Martial Emperor ngunit ang memorya tungkol sa inscription ng Datrema ay wala ng silbi para sa akin ngayon. Dao Martial Saint Land. Ang isang Saint Inscription Master ay kumakatawan sa kayamanan, pagkatapos magkaroon ng karagdagang pag-unawa sa Saint Inscription, napansin din ni Alvin na maaaring mahanap niya ang kaukulang punto ng Saint Inscription at ang inscription kung siya mismo ang nag-aaral ng Saint Inscription. Kung ganoon, ang memorya ng Rebirth Martial Emperor tungkol sa inscription daw ay magiging kapaki-pakinabang. Siya, si Alvin, ay maaaring maging isang Saint Inscription Master sa Dao Martial Saint Land. Sa Dao Martial Saint Land, ang halaga ng isang Saint Inscription ay mas mataas pa kaysa sa isang Dao Talisman. Ang dahilan kung bakit umiral ang pagkakaibang ito ay dahil ang Dao Talisman ay kadalasang magagamit lamang ng isang beses, ibig sabihin ay mawawala ito kapag ito ay ginamit ng isang beses. Siyempre, nalaman din ni Alvin mula sa impormasyon sa mga Jade Token na ang isang mas mataas na grado na Dao Talisman ay magagamit pa nga ng 2 hanggang 3 beses. Ang mga Dao Talisman na may mataas na grado ay hindi isang bagay na madaling maabot ng Moon Illumination Sect. Para sa Moon Illumination Sect, isa lamang silang mito. Hindi tulad ng Dao Talisman, ang Saint Inscription ay karaniwang nakasulat sa isang Saint Weapon at hanggat ang Saint Weapon ay hindi nawasak, ang Saint Inscription ay palaging magagamit. Ito ay para sa kadahilanang ito na ang Saint Inscription ay napakahalaga. Katulad ng Thousand Mass Sword na nasa kamay niya ngayon, kahit na may nakasulat lang na 2-star Saint Inscription, ito ay nagkakahalaga na ng 200,000 merit points. Ang 2-star Dao Talisman, sa kabilang banda, ay karaniwang ibinebenta ng ilang 10,000 merit points. Siyempre, may ilang mga exception din, tulad ng 2-star offensive na Dao Talisman. Kapag ginamit na ang 2-star offensive na Dao Talisman, maaari itong maglunsad ng pag-atake sa antas ng Mastery Saint Rudiment Stage na may malakas na puwersa. Matapos magkaroon ng tiyak na pag-unawa sa Saint Inscription, ipinagpatuloy ni Alvin ang pagbabasa tungkol sa Saint Refinement Masters ng parehong Weapon and Medicine Refinement. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, napagtanto niya na malamang na hindi na niya mapadalisay ang anumang sandata o tableta sa hinaharap. Ang lahat ng ito ay dahil ang Saint Inscription Master sa Dao Martial Saint Land ay kailangang magkaroon ng isang katawan na puro apoy. Noon lamang maaaring makipag-usap ang isang tao sa apoy na kailangan upang pinuhin ang mga armas at gamot. Ito ay ganap na naiiba sa Cloud Continent. Sa Cloud Continent, hanggat ang cultivation base ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas at taglay niya ang likas na talento ng isang alchemist o weapon craftsman, kahit sino ay maaaring patatagin ang peel o weapon fire mula sa origin energy. Mukhang bawat lugar ay may kanya-kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Bulong ni Alvin sa sarili. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng pagkabigo matapos malaman ang lahat ng ito. Ito ay dahil walang kakulangan ng Saint Inscription Master sa Dao Martial Saint Land, weapons man ito o medicine refinement. Ang kulang ay ang Saint Inscription Master at Dao Talisman Master. Sa Dao Martial Saint Land, maliban sa malalakas na iginagalang, ang Saint Inscription at Dao Talisman ay iginagalang din. Sa tingin ko kapag libre ako, tatanungin ko si Elder Gary kung saan ko matututunan ang Saint Inscription.
Hanggat napag-aralan ko ang ugat ng Saint Inscription, sandali lang kung gusto kong i-connecta ang Saint Inscription at Inscription, sa sandaling naisip ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mapuno ng pananabik. Saint Inscription Master. Siya, si Alvin, ay may potensyal at likas na talento upang maging isang Saint Inscription Master. Hindi lang iyon, kapag naging Saint Inscription Master na siya, hindi na siya magiging ordinaryong Saint Inscription Master. Dahil sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataon na maging isang Saint Inscription Great Master. Bagamat isang salita lamang sa pagitan ng Saint Inscription Master at ng Saint Inscription Great Master, ang aktwal na pagkakaiba sa pagitan nila ay napakalaki tulad ng langit at lupa. Sa 1,000 Saint Inscription Master, maaaring wala kahit isang Saint Inscription Great Master. Matapos halos malaman ang tungkol sa iba pang impormasyon na nilalaman ng ilang Jade Token, sinimulang ito ni Alvin ang kanyang puso pabalik sa paglilinang. Una, gusto niyang baguhin ang defensive technique na Silver Shirt sa Golden Shirt. Bilang upgraded na bersyon ng Silver Shirt, ang paglilinang ng Golden Shirt ay katulad ng sa Silver Shirt. Kaya naman, hindi siya nagtagal upang linangin ang Golden Shirt sa ikatlong yugto, ang Competent Stage. Sa ngayon, sa pamamagitan ng paghahagis ng Golden Shirt, si Alvin ay natatakpan ng isang gintong manipis na parang nagsuot siya ng isang layer ng gintong kamiseta. Matapos matagumpay na linangin ang Golden Shirt, ibinaling niya ng buo ang kanyang atensyon sa Saint Grade Martial Tactic, ang Golden Rockmas Tactic at nagsimulang linangin ang offensive technique na Gargantuan Taishan. Ito ay isang makapangyarihang pamamaraan na tumutugma sa Thousand Mass Sword. Ngayon, bago pa man niya nilinang ang unang yugto ng Gargantuan Taishan, nagawa niyang ipadala si Norlan ang disipulo sa loob ng korte na lumilipad ng malakas ng una niyang ihagis ang Gargantuan Taishan kasama ang Thousand Mass Sword. Isang mata para sa isang mata. Ang pakiramdam na lumakas ang kanyang enerhiya at dugo hanggang sa nilalaman ng kanyang puso ay nagparamdam kay Alvin ng labis na kahangahangang pakiramdam. Siyempre, habang nililinang ang Saint Grade Martial Tactic, hindi nakalimutan ni Alvin na linangin din ang kanyang cultivation base. Sa ngayon, ang pangunahing target niya ngayon ay dalhin ang kanyang cultivation base sa Paramount Mortal Shedding Stage sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ang kanyang lakas ay tiyak na makakaranas ng isang mabilis na pag-unlad. Ang kanyang Saint Veins ay mabubuksan din sa kanilang pinakamataas na limitasyon. Sa Asher Cloud Mansion sa Dao Martial Saint Land. Ang isang malaking isla sa himpapawid na nasuspine sa hangin ng walang anumang suporta ay napapaligiran ng mga ulap, na tila isang fairyland. May isang palasyo ng walang kapantay na karangyan sa ibabaw ng islang ito. Ang palasyo ay napakalaki at nakahandusay sa malawak na lugar. Ito ay mas malaki kaysa sa lahat ng mga dinastiya sa Mortal Continent. Sa likod ng palasyo ay may malasabana na hardin na may maraming kakaiba, masunurin na mga hayop at mga hayop na gumagala ng malaya, na nagpapalabas sa buong likod bahay na tila napakasigla at puno ng sigla. May malawak na pergola sa sulok ng hardin. Ang pergola ay umaaligid din sa hangin. Sa ilalim nito ay isang malawak na lawa na may sari-saring isda na lumalangoy dito. Sa pergola ay isang binata at babae na mukhang isang pares ng gintong batang lalaki at babae na nakaupo sa tapat ng bawat isa sa paligid ng isang mesang bato. Ang mesang bato ay puno ng masasarap na pagkain na pumukaw ng gana sa sinuman. Gayunpaman, sa ngayon, ang lalaki at babae ay wala sa masasarap na pagkain. To be more precise, parang nawala ng pag-iisip ang binata at ang babae. Rosa, iniisip mo na naman ba si Alvin? Ang magandang binata na kamukha ni Alvin ay nagtanong sa mahinang boses. Raymond, bakit wala pa si Alvin kahit maraming taon na ang lumipas? Baka may nangyari sa kanya. Ang dalaga ay walang iba kundi si Rosa, ang ina ni Alvin. 1467. Huwag kang mag-alala, hanggat may kakayahan si Alvin na buksan ang Jade Box na iniwan ko para sa kanya, pupunta siya sa Dao Martial Saint Land ng walang pag-aalinlangan. Nag-iwan na ako sa kanya ng detalyadong address para mahanap niya si elder ko. Ang binata ay walang iba kundi si Raymond, ang murang ama ni Alvin.
Sa pagtingin sa kanyang asawa, tiniyak niya, kapag nahanap na niya si Elder Ko, dadalhin siya kaagad ni Elder Ko upang makita tayo. Dapat ay isinama natin siya sa oras na iyon, nang hihinayang sabi ni Rosa. Rosa, hindi ka ba sumang-ayon sa desisyon ko noong nakaraan? Maniwala ka sa akin, kasama ang 3 Dao talisman na iniwan ko para sa kanya, kasama ang katotohanan na siya ay isang napakamapagpalang tao, ligtas siyang makakarating sa Dao Martial Saint Land. Who knows? Baka nakilala na niya si Elder Ko, sagot ni Raymond. Sa pagkakataong iyon, ang dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang anak ay ang pag-asa niya na ang kanyang anak ay maaaring lumaki sa mortal continent ng hakbang-hakbang upang mas mapuko nito ang kanyang potensyal. Kung ang kanyang anak ay sumama na sa kanya sa Dao Martial Saint Land noon pa man, ang kanyang paglalakbay sa Martial Dao ay tiyak na maapektuhan. Sinong magulang ang walang magandang ambisyon para sa kanilang mga anak? Sa makatuwid, si Rosa ay buong pusong sumang-ayon dito nang walang anumang pag-aalinlangan sa sandaling marinig niya ang tungkol sa mga stake mula kay Raymond. Sana nga. Bahagyang nag-aalala pa rin si Rosa. Ilang taon na ang nakalilipas nang lumabas ako, nakasalubong ko ang matandang propeta nang nagkataon at hiniling ko sa kanya na basahin ang hinaharap ni Alvin bago. Tumingin si Raymond kay Rosa at ngumiti habang sinasabi niya. Bago pa niya tapusin ang kanyang pangungusap, pinutol na siya nito. Ang ibig mong sabihin ay ang matandang propeta na nakakaalam ng lahat ng nasa langit sa itaas at ang lupa sa ilalim na nagsasabing nababasa niya ang kalooban ng Diyos. Matagal nang nandito si Rosa sa Azure Cloud Mansion, kaya nabalitaan na niya na may isang matandang propeta sa Dao Martial Saint Land na nakakabasa ng kalooban ng Diyos. Gayunpaman, ang kanyang init ng ulo ay lubhang kakaiba at siya ay handa lamang na sabihin ang kapalaran para sa mga taong gusto niya. Kung hindi, hindi siya magpapahamak kahit gaano pa kalakas ang puwersa sa likod ng taong iyon. Siya iyon. Tumanggaw si Raymond. Narinig ko na maliban sa pagkakaroon ng eccentric na ugali, magsasabi lang din siya ng kapalaran para sa mga mahal niya. At higit pa rito, kahit nasabihin lang niya ang kapalaran ng mga taong gusto niya, kadalasan ay sasabihin lang niya ito sa taong iyon in concern. Bakit siya handang magsabi ng bigla ang kapalaran ni Alvin? Tanong ni Rosa na may hinala. I have no idea why. Not only that, pero hindi ko rin siya makilala noong una at siya ang nagkusa na hanapin ako. Nang sumagot si Raymond, mukhang kakaiba din ang kanyang mukha. Siya ang nagkusa na hanapin ka. Natigilan si Rosa. Bagamat ang kanyang asawa ay mansion master ng Azure Cloud Mansion, hindi pa rin sapat para sa matandang propeta na iyon na sipsipin siya, hindi ba? Hindi lamang iyon, ngunit narinig din ni Rosa ang bulong-bulungan na ang isang pinuno mula sa isang puwersa na kapantay ng Azure Cloud Mansion ay pumunta sa matandang propeta upang hilingin sa kanya na sabihin ang kanyang kapalaran ngunit sa halip ay tinanggihan niya. Sa makatuwid, hindi niya inakala na dahil sa pagkakakilanlan ng kanyang asawa kaya ang matandang propeta ay nagkusa na hanapin siya. May sikreto sigurong tinatago niya. Medyo kakaiba din ang pakiramdam ko, pero patuloy niyang pinag-uusapan kung paanong ang plano ng Diyos ay hindi isang bagay na maaaring ihayag sa mga mortal. At saka, pagkatapos kong hilingin sa kanya na sabihin ang kapalaran ni Alvin sa sandaling matiyak ko ang kanyang pagkakakilanlan, hindi niya ako tinanggihan at kaagad na sumang-ayon dito, sagot ni Raymond. Sinabi niya na si Alvin ay talagang pinagpala rin niya ako sa hinaharap, tiyak na pinagpala rin niya ako sa hinaharap, sinabi niya na talagang pinagpala niya ako. Buti na lang at hindi ko dinala si Alvin sa Dao Martial Saint Land kung hindi, nawalan ako ng magandang pagkakataon kay Alvin. Anong magandang pagkakataon? Natarante si Rosa. Nagtanong din ako sa kanya ng parehong bagay ngunit sinabi niya na wala siyang ideya. Ngumiti ng pilit si Raymond. Isa pa bang plano ng Diyos na hindi maihayag? Nagtaas ng kilay si Rosa. Raymond, hindi peke ang matandang propeta na nakita mo, hindi ba? Well, hindi niya sinabi na ang magandang opportunity na makikita ni Alvin ay isang plano ng Diyos na hindi maibubunyag. Sinabi lang niya na kahit siya ay hindi niya alam kung ano talaga iyon. Ang alam niya lang ay isang magandang pagkakataon iyon. Yun lang. Mula sa kanyang mga salita, ang magandang pagkakataon na makakatagpo ni Alvin ay nalampasan na niya ang saklaw na maaari niyang mahulaan.
Habang nagbabahagi pa si Raymond, makikita ang pagtataka kahit sa kanyang mukha. Kung tutuusin, anak niya iyon. Kung mas malaki ang pagkakataong nadatnan niya, mas malaki ang kanyang accomplishment. Siyempre, siya bilang ama, mas magiging proud pa. Kung hindi dahil sa pagnanais niyang magtagumpay ang kanyang anak, hindi niya sana iniwan ang kanyang anak sa Cloud Continent noong una. Kung titignan ito, tama ang naging desisyon niya noong nakaraan. Kung dinala niya ang kanyang anak sa Dow Marshall Saint Land, mapapalampas niya sana ang magandang pagkakataong iyon ng kanyang anak. Tungkol sa pagkakakilanlan ng matandang propeta na iyon, maraming beses kong sinuri at tiyak na hindi siya peke. Si Raymond ay ganap na sigurado tungkol dito. Kung siya talaga ang matandang propeta, sa palagay ko ay totoo ang mga sinabi niya. Isang magandang pagkakataon na kahit ang matandang propeta ay hindi mahulaan. Mukhang nakakuha si Alvin ng isang kakaibang pagkakataon sa Cloud Continent. Isang pambihirang ngiti ang sumilay sa mukha ni Rosa. Haha! Siyempre, ang anak ko, si Raymond, ay magiging isang taong lubos na pinagpala. Sabi nga sa kasabihan, parang ama, parang anak, di ba? Tumawa si Raymond habang sinasabi niya. Talaga bang may lakas ka ng loob na banggitin ang iyong pagkakataon? Hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring iyon na sinabi mo, hindi ko pa rin maiwasang mapawisan ng malamig para sa iyo. Kung hindi dahil sa pagkalat ng kaluluwa ng Devil Cultivator na iyon, malamang na hindi mo pa rin lubusang makabisado ang pagmamayari ng iyong katawan ngayon, bulalas ni Rosa. Nang marinig iyon, si Raymond ay ngumiti ng alanganin at walang mga salita upang pabulaanan. Kamusta si Rina at ang dalawa pa nating magiging manugang na babae? Nang maalala ni Rosa ang tatlong batang babae na sumama sa kanila, nagtanong siya. Sa kanilang tatlo, maliban kay Rina na ang natural na endowment ay bahagyang nauurong, ang likas na talento nina Sofia at Leia ay maganda. Sa loob lamang ng maximum na isang taon, ang cultivation base nina Sofia at Leia ay gagawa muli ng panibagong tagumpay. Tumawa si Raymond. Magaling iyan. Nang banggitin ni Rosa sina Sofia at Leia, ang kanyang mukha ay napuno rin ng ngiti. Sila ang dalawa niyang magiging manugang kung tutuusin. Bukod pa riyan, maganda ang personalidad nila at fully smitten din sila ng kanyang anak. Napakaraming taon na ang lumipas ngunit wala man lang pagbabago sa kanilang puso. Ito ay halos kapareho sa kanyang sitwasyon at ang gayong panlipunang pagkakataon ay napakahirap makuha. Rosa, sa pagkakaalam ko, ang dalawang manugang na babae ay hindi pa lubos na kinikilala ni Alvin, hindi ba? Tungkol sa dalawa pang manugang na hindi ko pa nakikita, okay lang ba sa akin na huwag magpadala ng sino mang magdadala sa kanila sa Asher Cloud Mansion? Tanong ni Raymond. Mas mabuting iwanan na lang sina Kelly at Megan sa Cloud Continent para samahan nila si Alvin. Kung kikidnapin natin ang apat na manugang natin, hindi ba sa tingin mo ay kapuputin ka ni Alvin hanggang buto? Sa pagbanggit sa dalawang magiging manugang na babae, walang tigil ang ngiti ni Rosa sa kanyang mukha. Maaaring isipin ng isang tao na kung naroon si Alvin, makakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pagkamangha kapag narinig niya ang palitan ng kanyang mga magulang. Ang matandang propeta. Sinabi ba niya na magkakaroon siya ng isang malaking pinagpalang pagkakataon na kahit siya ay hindi mahulaan kung ano iyon? Kung sinundan niya ang kanyang ama sa Cloud Continent at pumunta sa Dow Marshall Saint Land, hindi niya matutugunan ang malaking pinagpalang pagkakataon, hindi ba? Hindi ba iyon ang Seven Treasures Exquisite Pagoda? Kung sinundan niya ang kanyang ama sa Dow Marshall Saint Land noong una, hindi siya pupunta sa Overseas Saint Island at hindi na niya makikilala ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Ang lahat ay nangyayari ayon sa mga plano ng Diyos. Siyempre, si Raymond at ang kanyang asawa, si Rosa, ay walang ideya na ang kanilang anak ay nakarating na sa Dow Marshall Saint Land mula noong mahigit isang taon na ang nakalipas. Sa kasamaang palad dahil ang voice transmission Jade Sleep sa loob ng napakagandang Jade Box ay nasira, si Alvin ay walang ideya kung saan makikipagkita sa taong inayos ng kanyang ama. Ni hindi nila alam na malapit na silang maging lolo't lola. Tulad ni Raymond at Rosa na ganap na walang kaalam-alam, hindi rin alam ni Alvin na ang kanyang ama ay talagang mansion master ng Asher Cloud Mansion, isang malakas na puwersa sa Dow Marshall Saint Land.
Ang kapangyarihan ng Azure Cloud Mansion ay mas malaki kaysa sa Greenwave Mansion sa likod ng Nympha. Sa ngayon, si Alvin ay masunuring nakatayo sa Outer Court District ng Moon Illumination Sect sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa loob ng silid sa kanyang sariling stand-alone na maliit na patio. Ang aking cultivation base ay gumawa ng panibagong pag-unlad sa loob ng 3 buwan. Ako ay isang hakbang na mas malapit sa Paramount Mortal Shedding Stage ngayon. Si Alvin, na nanatili sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa loob ng 3 buwan, ay lubos na nasiyahan sa mga resulta sa Taishan, sa unang yugto, ang Fundamental Awareness Stage din. Para kay Alvin, ang pag-unlad na nagawa niya sa 3 buwang ito ay napakalaki. Siyempre, kahit na nilinang niya ang Saint Grade Martial Tactic, ang Golden Rock Mass Tactic, hindi niya nakalimutang linangin din ang Colossal Aerolite Arrow. Gayunpaman, ang mga diskarte na pangunahin niyang nilinang sa Colossal Aerolite Arrow ay ang Aerolite Strike at ang Body and Arrow Synchronization. Nalinang na niya ngayon ang dalawang pangunahing pamamaraan na ito sa isang tiyak na antas at kakailanganin niyang gumastos ng malaking pagsisikap kung gusto niyang itaas pa ang mga ito. Siyempre, ang pag-unlad na ginawa niya sa oras na pinamamahalaang niyang ice quiz sa loob ng 3 buwang ito upang linangin ay hindi partikular na katawa-tawa. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakalaking pag-unlad ang Golden Shirt ay dahil ang katawan ni Alvin ay orihinal na napakapangit, na naging sanhi ng bilis ng paglilinang ng Golden Shirt upang maging napakapangit din. Ang 3 buwan sa loob ng ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas ng 1 buwan sa labas. Pagkaraan ng 1 buwan, lumabas si Alvin sa kanyang silid upang makalanghap ng sariwang hangin. Gayunpaman, sa sandaling binuksan niya ang kanyang pinto, napansin niya ang isang imbitasyon ng tunggalian na bumagsak kaagad. May ibang tao bang nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian sa akin? Sumimangot si Alvin ngunit nakuha pa rin niya ang imbitasyon sa kanyang kamay. Sa sandaling binuksan niya ang imbitasyon, napansin niyang isa lamang itong ordinaryong imbitasyon sa tunggalian. Ang taong nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian ay tinawag na Henderson. Henderson. Hindi ba't siya ang taong pumangatlo sa ranggo sa Outer Court? Ang kanyang ranggo sa Earth rankings ay mas mataas kaysa kay Fred. Sa tingin ko siya ay isang powerhouse na nasa tuktok ng Mortal Shedding Stage at nasa ika-66 na ranggo sa Earth rankings. Medyo matagal na rin mula noong dumating siya sa Outer Sect ng Moon Illumination Sect, kaya nakakuha na siya ng kaunting pangunawa tungkol sa iba pang 4 na Moon Illumination Sect Outer Court Disciples na nirerango sa Earth rankings. Sa makatuwid, sa sandaling makita niya ang pangalang Henderson sa imbitasyon ng tunggalian, agad niyang nalaman kung sino siya. Dahil hindi ito imbitasyon ng death duel, hindi siya dapat maging tao ni Rohan. Nang may kirot sa kanyang puso, nag-isip si Alvin sa kanyang puso, marahil, gusto lang niyang makipaglaban sa akin pagkatapos marinig kung paano ko natalo si Fred para makita kung sino ang mas magaling. Yun lang. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nabawasan kaagad ang kanyang pagsimangot. Matapos ilagay ang kanyang fingerprint sa imbitasyon ng tunggalian, lumabas siya ng courtyard. Paglabas niya, napansin niyang maraming titig ang agad na nakatingin sa kanya. Ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa na para bang may hinihintay. Mukhang maraming tao ang nakakaalam tungkol sa katotohanan na si Henderson ay nagbigay ng imbitasyon sa tunggalian sa akin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kaagad, sa harap ng grupo ng mga alagad sa labas ng korte sa labas, inihayag niya na tatanggapin niya ang imbitasyon ni Henderson at hahayaan siyang pumili ng oras. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.